Lola, ako na po magpapatuka sa mga manok natin. Akin na po yan. Magpahinga na lang po kayo dun sa loob. Nako, kaya ko na ito, Jacinto. Gusto ko rin namang may ginagawa ko kahit papano sa umaga para mabanat naman ang mga buto-buto ko. Kahit na po la, hindi po ba ako po nakatoka po sa mga manok? Ayos lang naman kung minsan ako na magpapakain sa kanila. Ay oo nga pala, kumain ka naman ng almusal, apo. Nagluto ko ron ng champurado. Binigyan kasi ako kahapon ni Ising ng napakaraming tableya. Hindi ba? Paborito mo ang champurado, lalo na ngayong malamig ang panahon. Nako, maraming salamat po Lola. Pero, kayo po, kumain na po ba kayo? Hindi pa, pero susunod na ako sa iyo sa loob pagkatapos ko rito. Hinayaan na lamang ng 12 taong gulang na si Jacinto ang kanyang lola Rosalinda na tapusin ang pagpapakain ito sa mga manok na nasa likod ng kanilang bahay. Simula nang mamatay ang kanyang ina nung 5 taon pa lamang siya, ay ang lola Rosalinda na niya ang nag-alaga sa kanya. Ito na ang tumayo niyang ina at ama. Mahal na mahal ni Jacinto ang lola niya. Kaya naman, wala siyang ibang pangarap kundi ang makapagtapos ng pag-aaral upang magkaroon siya ng magandang trabaho. Nais niya na makaalis sila ng lola niya sa San Felipe at makapagsimula ng panibagong buhay sa ibang lugar. Gusto niya na maiparanas sa kanyang lola ang isang maginhawang buhay bago man lang sana ito pumanaw. Nang makarating si Jacinto sa loob ng kanilang bahay, ay agad siyang sumandok ng champurado. Maya-maya pa ay nakita niya na pumasok si Lola Rosalinda. Huminto ito sa kalendaryong nakasabit sa dingding na malapit sa may pintuan. Napansin niya ang pag-iling ng matandang babae. Naglakad na si Lola Rosalinda papunta sa kusina. Kumuha na ito ng champurado at umupo sa upuang nasa katapat ni Jacinto. Napansin niya ang pagkabahala sa mukha nito, kaya hindi niya napigilang magtanong. Lola, may problema po ba? Nakita ko kasi sa kalendaryo, nakabilugan na naman pala ng buwan mamayang gabi. Ganun po ba? Ibig sabihin, magiging aswang na naman po ako? Bumuntong hininga si Lola Rosalinda bago tumingin kay Jacinto at matipid na ngumiti. Apo, ilang beses na nating nalampasan na ganito. Wala kang dapat na ikatakot. Nandito ako palagi para sa iyo, Apo. Pero Lola, paano po kung may mangyari na hindi natin inaasahan? Paano po kung masaktan kita? Alam kong hindi mangyayari yan. Naniniwala ako na kahit nasaan yung aswang ka, ay kilala mo pa rin ako. Isa pa, malakas ka, Jacinto. Mas malakas ka kaysa sa iniisip mo. At alam mo ba kung bakit? Dahil may puso kang mabuti. Ang pagiging aswang mo ay hindi kailanman magdidikta kung sino kang talaga. Lola, bakit po ba kasi ako naging ganito? Parang kahit kailan, hindi ako magiging normal kagaya ng mga kalaro at kaklase ko. Tumigil si Lola Rosalinda sa pagkain at hinawakan ang kamay ni Jacinto. Kaya mo yan, Apo. Lagi mong tatandaan, hindi kasamaan ang magwawagi kung pipiliin mong maging mabuti. Hindi na sumagot si Jacinto sa kanyang lola. Hinaplos niya ang mainit na mangkok ng champurado at pilit na inintindi ang mga sinabi ng kanyang lola. Sa kabila ng matatamis na salita nito, nanatili pa rin ang kaba sa kanyang dibdib dahil mamayang gabi, haharapin na naman niya ang madilim na bahagi ng kanyang pagkatao. Tuwing kabilugan kasi ng buwan, nararamdaman ni Jacinto ang hindi maipaliwanag na pagbabago sa kanyang katawan. Literal na nagiging aswang siya at nagkakaroon siya ng matinding pagkauhaw sa dugo. Ang sumpa na yon ay nag-ugat mula sa trahedyang nangyari sa nanay ni Jacinto. Pinagsamantalahan ito ng isang aswang, kaya nang ipinanganak siya nito, ay nasa dugo na niya ang pagiging
isang aswang. Bata pa lamang si Jacinto nang malaman niya ang bagay na yon mula mismo kay Lola Rosalinda. Ayon sa lola niya, mas mabuting malaman niya na yon ng maaga dahil hindi nito kayang ilihim yon kay Jacinto habang buhay. Sa loob ng 10 taon, walang naramdamang kakaiba si Jacinto. Lumaki siyang ordinaryong bata sa piling ng kanyang lola. Ngunit nang sumapit ang kanyang ika-10 kaarawan, ay doon na nagsimula ang bangungot sa buhay niya. Nagsimula ang pagbabago. Nang unang beses na nangyari yon, ay nagtungo siya sa kulungan ng kanilang mga manok. Sa gulat ni Lola Rosalinda, natagpuan niyang duguan ang mga manok kinaumagahan at si Jacinto ay nanginginig sa isang sulok habang puno ng dugo ang kanyang mga kamay at muka. Kinagabihan, bago sumapit ang 12:00 ng hating gabi, ay hawak na ni Lola Rosalinda ang isang makapal na lubid, habang si Jacinto naman ay nakasandal na sa matibay na haligi ng kanilang kubo. Alam nilang dalawa na ilang minuto na lamang ay magiging aswang na nga si Jacinto. Maingat na inikot ni Lola Rosalinda ang lubid sa katawan ni Jacinto at siniguro nitong mahigpit ang pagkakatali nun. Matapos maitali ni Lola Rosalinda sa haligi, ay naawa itong tumingin kay Jacinto. Patawarin mo ko, Apo. Hindi ko gustong gawin ito sa'yo. Wala po kayong dapat na ihingi ng tawad, Lola. Dapat pa nga po ako magpasalamat kasi kahit ganito po ako, hindi niyo po ako iniiwan. Pinunasan ni Lola Rosalinda ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Saka inilapit ang muka sa noo ni Jacinto at hinalikan ito. Hindi kita kailanman iiwan, Apo. Kahit ano o sino ka pa. Mahal na mahal kita, Apo ko. Ngunit bago pa makapagsalita muli si Jacinto, isang malamig na hangin ang dumaloy sa loob ng kubo. Nagsimula ng manginig ang katawan ng bata at naramdaman niya ang unti-unting paggapang ng init sa kanyang mga ugat. Ang kanyang mga kamay ay nanginig habang marahang tumutulis ang kanyang mga kuko. Ang kanyang balat ay naging magaspang at nangitim ng bahagya. Humingal siya at pilit niyang nilabanan ang hindi maiwasang pagbabago sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang pagtulis ng kanyang mga ngipin. Nagpakawala si Jacinto ng mahinang pag-angil. Nagpumiglas siyang makawala sa pagkakatali pero hindi siya nagtagumpay dahil sadyang matibay ang pagkakatali ni Lola Rosalinda. Nakatayo ito sa gilid. Bakas sa mukha nito ang takot pero hindi ito umalis sa tabi ni Jacinto. Sa wakas, natapos na ang pag-aanyong aswang ni Jacinto. Nanatili pa rin si Lola Rosalinda sa tabi ni Jacinto habang nagdarasal na sana ay makayanan nilang muli ang gabing yun. Matapos maging aswang ni Jacinto, ay nagmamadaling lumabas ng kubo si Lola Rosalinda. Bit-bit ang isang lampara. Nagsimulang magwala si Jacinto. Nagpumiglas siya habang pilit na kumakawala sa pagkakatali. Tumilapon ng isang bangko nang tumama ang kanyang mga paa roon. Nanunuyo ang lalamunan niya at alam niya na walang makakaalis ng pagkauhaw na yon, kundi sariwang dugo lamang. Ilang minuto ang lumipas bago bumalik si Lola Rosalinda. May bitbit ito na isang buhay na manok. Maingat ngunit mabilis na pinatay ni Lola Rosalinda ang manok gamit ang kutsilyo. Pinatulo nito ang dugo ng manok sa isang mangkok. Nang halos naubos na ang dugo ng manok, ay agad nitong inilapit yon sa bibig ni Jacinto. Uhaw na inubos ni Jacinto ang sariwang dugo ng manok na nasa mangkok. Matapos niyang maubos ang sariwang dugo, ay unti-unting kumalma si Jacinto. Nakita ni Jacinto si Lola Rosalinda na umupo sa isang sulok ng kubo habang may awang nakatingin sa kanya. Umaga na nang magising si Jacinto. Ang sinag ng araw ay unti-unting pumasok sa siwang ng dingding at bintana ng kanilang kubo. Agad niyang naramdaman ang bigat ng kanyang katawan, dulot ng pagod mula sa nangyari
ng nagdaang gabi. Tumingin siya sa paligid. Napansin niya si Lola Rosalinda na nakaupo lang sa isang sulok. Nakasandal ito sa dingding at ang ulo ay nakatungo. Mahimbing itong natutulog. Nakita ni Jacinto ang lamparang nakapatong sa sahig malapit dito. Patunay na nagbantay ang kanyang lola sa buong magdamag. Alam niya na hindi na nito nagawang mahiga sa kanilang higaan. Napalunok si Jacinto at pinigilan niya ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Labis ang awa niya sa lola niyang ginagawa ang lahat para sa kanya. Maya-maya pa ay biglang gumalaw si Lola Rosalinda. Marahang bumukas ang mga mata nito at agad itong ngumiti nang makita si Jacinto na gising na. Tapos na, Apo. Nairaos natin ang kabilugan ng buwan kagabi. Hindi na napigilan pa ni Jacinto ang sarili. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Tumayo si Lola Rosalinda at sinimulan nitong alisin ang pagkakatali kay Jacinto. Nang makawala na si Jacinto, ay agad niyang niyakap ang lola niya ng mahigpit. Hinaplos ni Lola Rosalinda ang likod ng bata at hinayaan lang siya nitong umiyak. Lola, sawang-sawa na po ako. Ayoko na po maging aswang, Lola. Ayoko na po ng ganitong buhay. Jacinto, Apo, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Magdasal ka lang palagi at magtiwala sa Kanya, Apo. May awa rin ang Panginoon. Sa mga salitang yon, naramdaman ni Jacinto ang bahagyang ginawa. Bagamat mabigat pa rin sa kanyang kalooban, ang yakap ng kanyang lola at ang mga salita nito na puno ng pag-asa ay naging parang ilaw sa kanyang madilim na mundo. Sa kabila ng lahat, alam niyang hindi siya nag-iisa dahil naniniwala siya na hindi siya iiwanan ng kanyang Lola Rosalinda kahit na anong mangyari. Matapos mag-almusal, ay naghanda na sina Jacinto at Lola Rosalinda para pumunta sa palengke. Bitbit ni Jacinto ang kanilang bayong habang naglalakad sila sa makitid na daan na pinaliligiran ng mga punong kahoy at matataas na dayami. Ang mga tunog ng mga ibon at huni ng kuliglig ay sumasabay sa kanilang bawat hakbang. Habang nagkwekwentuhan sila, ay nakasalubong nila si Ka Pablo, ang kilalang albularyo sa kanilang lugar. Rosalinda! Jacinto! Aba, mabuti nakita ko kayo! Mag-iingat kayo ha! Mukhang nagsisimula na namang umatake ang mga aswang dito sa San Felipe! Paano mo naman nasabi yan, Pablo? Aba, kaninang umaga, natagpuan ng ating kapitan na patay na mga alaga niyang kambing. Sa itsura ng mga sugat at paraan ng pagpatay sa mga kambing, sigurado kong aswang ang yumari doon. Hindi po ba matagal nang tumigil ang pag-atake ng mga aswang dito sa atin? Oo nga, pero hindi natin alam kung bakit bigla na lang silang bumalik. Kaya't kailangan mag-ingat ang lahat. Lalo na kayo, Rosalinda. Malayo ang kubo niyo sa kabayanan. Nagkatinginan ang maglola. Ramdam ni Jacinto ang pag-aalala sa mukha ng kanyang Lola Rosalinda. Jacinto, mamaya ay dumaan ka sa kubo ko ha. May ibibigay ako na makatutulong para maprotektahan ng kubo niyo laban sa mga aswang. Huwag mong kalimutang dumaan. Opo, Ka Pablo. Maraming salamat, Pablo. Malaking tulong yun sa aming dalawa ni Jacinto. Abay, walang anuman. O sige na't mauuna na ako. Mag-iingat kayo. Nagpaalam na si Ka Pablo at nagpatuloy na sa paglalakad. Tumango si Lola Rosalinda kay Jacinto at sabay silang nagpatuloy patungo sa palengke. Habang naglalakad, ay natahimik si Jacinto. Alam niyang magiging mas komplikado ang sitwasyon sa kanilang lugar dahil sa pagbabalik ng mga pesteng aswang. Lola, hindi kaya kagaya rin ako ng mga aswang na umaatake sa lugar natin? Hindi ka kagaya ng mga yon, Apo. Hindi ka pumapatay ng tao at hindi ka nagdudulot ng takot sa mga tao. Kaya huwag mong iisipin
Nakatulad ka ng mga aswang na yon. Pero, pumapatay po ako ng manok, Lola. Pero hindi ba? Ako ang pumapatay ng manok, Jacinto, at hindi ikaw. Pinapainom ko lang sa'yo ang dugo nun. Pero, pinapatay niyo po ang mga manok para sa akin. Saka paano po kung kapag lumaki na ako, ay tuluyan na ako maging aswang? Yung tunay na aswang na pumapatay po ng tao. Baka kapag nangyari po yun, ay pumatay na rin po ako ng mga tao, Lola. Natatakot po ako. Malalim na huminga si Lola Rosalinda. Huminto ito sa paglalakad at bahagyang yumuko upang magpantay ang kanilang mga mata. Hinawakan ito sa balikat si Jacinto. Makinig kang mabuti sa akin, Jacinto, apo. Hindi mangyayari yon. Gagawa tayo ng paraan. Hahanap tayo ng lunas. Hindi ko hahayaan na tuluyang kang makain ng sumpang yan. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa, ha? Tandaan mo, Jacinto. May awa ang Diyos. Napabuntong hininga si Jacinto at tumango ng mahina kahit may bahid pa rin ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Nagpatuloy silang maglakad at binaybay nila ang baku-bakong daan patungo sa palengke. Pinag-usapan pa rin nila ang tungkol sa posibilidad ng lunas. Huminto lang sila sa pag-uusap nang tuluyan na silang makarating sa palengke. Pagdating nila doon, ay inalis muna ni Jacinto ang lahat ng kanyang pangamba at tinulungan niya ang kanyang Lola Rosalinda sa pamimili. Ngunit sa likod ng kanyang isip ay naroon pa rin ang napakaraming katanungan na nagdudulot ng bigat sa kanyang dibdib. Nang makabalik na sina Jacinto at Lola Rosalinda sa kubo nila, mula sa palengke ay tinulungan ni Jacinto ang kanyang lola sa pag-aayos ng mga binili nilang gulay, prutas at bigas. Maya-maya pa ay natigilan si Jacinto dahil biglang pumasok sa isip niya ang sinabi ni Ka Pablo kanina. Naku, Lola. Oo nga pala, naalala ko. Pupunta po muna ako kay Ka Pablo. May ibibigay daw po siya sa akin na makakatulong sa atin para maprotektahan po ang bahay natin mula sa mga aswang. O sige, apo. Mag-iingat ka, ha? Bilisan mo lang. Bumalik ka kagad. Opo, Lola. Babalik din po ako kagad. Lumabas na si Jacinto at naglakad patungo sa kubo ni Ka Pablo. Nang makarating siya sa kubo ni Ka Pablo, ay nakita niyang nagbibilad ng isda ang matandang lalaki sa harapan ng bahay nito. Nang makita siya ni Ka Pablo, ay ngumiti ito sa kanya. Butit na padaan ka, Jacinto. Nakahanda na ang agimat na sinasabi ko. Inabot ni Ka Pablo ang isang maliit na pouch na yari sa tela at inilabas nito mula roon ang isang hugis triangulong agimat na yari sa kahoy. Makintab yun na parang nilagyan ng langis at may nakaukit na mga lumang simbolo. Isabit mo ito sa taas ng pintuan ng bahay nyo para walang aswang ang makapasok sa bahay nyo. Tinignan ni Jacinto ang agimat. Nagkaroon siya ng pag-aalinlangan na tanggapin yon nang iabot yon ni Ka Pablo sa kanya. Natakot siya na baka maapektuhan siya ng agimat dahil sa kanyang dugo bilang kalahating aswang. May problema ba, Jacinto? Oh, eto na ang agimat. Sa inyo na to ng lola mo. Huminga ng malalim si Jacinto bago niya tinanggap ang agimat na ibinibigay sa kanya ni Ka Pablo. Nakahinga siya ng maluwag nang walang nangyari sa kanya matapos niyang mahawakan ang naturang agimat. Maraming salamat po, Ka Pablo. Siguraduhin mo nakasabit yan sa may itaas ng pintuan nyo, ha? Sigurado ko na magiging madalas na ang pag-atake ng mga aswang dito sa atin. Kaya makabubuti kung meron tayong proteksyon laban sa kanila. Tumango si Jacinto at inilagay ang agimat sa loob ng kanyang bulsa. Nagpasalamat muli siya bago nagpaalam kay Ka Pablo. Pagtalikod ni Jacinto ay bigla siyang napahinto at muling humarap kay Ka Pablo. Bakit? May nakalimutan ka ba, Jacinto? Akala ko ba'y uuwi ka na? Ka Pablo?
Pwede po ba ako magtanong sa inyo? Ano yun, iho? Tungkol saan? Marami po ba kayong alam tungkol po sa mga aswang? Abay, oo naman, Jacinto. Ang tatay ko kasi ay kilalang antingero noon sa probinsya namin. Manunugis din siya ng mga aswang. Marami akong natutunan sa kanya tungkol sa mga aswang na yan. Itatanong ko rin po sana kung may paraan po ba para mawala po ang pagkaaswang ng isang tao. Abay, meron. Pero hindi basta-basta. Hanggat hindi pa nakakakain ng tao ang isang aswang, may pag-asa pang mawala ang pagiging aswang sa dugo niya. Pero kailangan nyo ng mahabang ritual. Nabuhayan ng loob si Jacinto. Napakapit siya sa agimat na nasa kanyang bulsa. Kaya niyo po bang gawin ang ritual na yon, Ka Pablo? Oo naman. Noon, may kakilala ako na nahawaan ng pagiging aswang. Ang akala niya ay wala na siyang pag-asa. Pero nagawa ko siyang tulungan. Mahirap ang proseso, oo. Pero nagtagumpay kami. Sandali lang. Bakit mo naman naitanong ang mga yan? May kilala ka bang aswang, ha? Bahagyang nanlamig si Jacinto. Hindi siya handang ipahayag ang kanyang lihim kay Ka Pablo. Agad siyang umiling at pinilit na ngumiti. Wala po. Wala po, Ka Pablo. Naisip ko lang po ang mga tanong na yon kasi curious lang po ako eh. Bigla na lang po kasing umatake ang mga aswang dito sa lugar natin. Sige po, Ka Pablo. Aalis na po ako. Tinihintay na po ako ni Lola. Ganun ba? O sige. Kung may kailangan ka pa, dumaan ka lang dito ulit. Salamat po ulit, Ka Pablo. Mabilis na tumalikod si Jacinto at naglakad palayo sa bahay ni Ka Pablo. Habang naglalakad pa uwi, ramdam niya ang bahagyang paggaan ng bigat ng kanyang dibdib. Ang mga sinabi ni Ka Pablo ay nagbigay sa kanya ng munting pag-asa. Napagtanto niya na hindi pa huli ang lahat at may paraan pa pala upang mawala ang pagiging aswang niya. Nang makauwi na si Jacinto sa kanilang kubo, ay agad niyang inabot sa kanyang lola ang dala niyang agimat na ibinigay ni Ka Pablo. Lola, yan po yung sinasabi ni Ka Pablo na agimat para protektahan po ang bahay natin laban po sa mga aswang. Paano raw ba ito gagamitin? Sinabi po niya na kailangan daw po yan isabit sa taas ng pintuan. Kapag nakasabit na daw po yan doon, ay hindi raw po makakapasok ang mga aswang sa bahay natin. Sigurado pong protektado na tayo, Lola. Hindi na nag-aksaya ng oras si Lola Rosalinda. Kumuha ito ng maliit na pako at martilyo. Tumungtong ito sa maliit na bangko at bahagyan itong ibinaon ang pako sa itaas ng pintuan. Matapos yun, ay sinabit nito ang agimat doon. Bumaba na si Lola Rosalinda. Pagkatapos ay humarap kay Jacinto. Mabuti na lang at may kagaya ni Ka Pablo dito sa lugar natin na handang tumulong kahit walang kapalit. Sana nga ay magawa nitong protektahan tayo laban sa mga aswang. Lola, alam niyo po, may sinabi po si Ka Pablo kanina tungkol po sa mga aswang. Anong sabi niya tungkol sa mga aswang? Huminga ng malalim si Jacinto bago nagsalita. Sinabi po niya na may paraan pa raw po para mawala po ang pagkaaswang ng isang tao, lalo na po kung hindi pa po ito nakakakain ng tao. May ritual daw po na pwedeng gawin, pero mahaba at mahirap daw po ang proseso, Lola. Naisip ko lang po na baka pwede po tayong humingi ng tulong kay Ka Pablo para mawala naman po ang pagiging aswang ko. Hindi, Jacinto. Hindi tayo pwedeng lumapit kay Ka Pablo para sa kanyang bagay. Pero bakit naman po? May pag-asa pa po, Lola. Kung tutulungan niya tayo, baka mawala po itong sumpa sa akin. Lola, ayoko na po maging ganito. Ayoko na po maging aswang. Jacinto, apo, hindi mo kasi naiintindihan eh. Kapag nalaman ni Ka Pablo ang totoo tungkol sa'yo, baka kung ano pang isipin niya, abay baka mapahamak ka. Pero sinabi niya po sa akin, Lola, na may natulungan na po siyang kagaya ko. Alam po niya kung paano tanggalin po ang sumpa. Sigurado po ako na wala siyang gagawing masama sa akin.
at hindi niya po kayo ipapahamak. Hindi tayo sigurado dyan, Apo. Kapag nalaman niyang isa kang aswang, baka ituring ka niyang kaaway. Ayoko may mangyaring masama sa'yo. Sana naman ay naiintindihan mo ako, Apo. Pero huwag ka mag-alala at pag-iisipan ko bagay na yan. Pero sa ngayon ay huwag muna. Nakikiusap ako sa'yo. Tumango na lamang si Jacinto. Kahit halata sa kanyang muka ang pagkadismaya. Naiintindihan niya ang desisyon ng kanyang lola. Ngunit mas matindi ang kagustuhan niyang mawala na ang pagiging aswang sa dugo niya. Kaya hindi naging maganda ang pakiramdam niya sa pagtanggi ni Lola Rosalinda na humingi sila ng tulong kay Ka Pablo. Nang mga sumunod na gabi, sunod-sunod ang naging pag-atake ng mga aswang sa San Felipe. Walang sinanto ang mga nilalang na yon. Lahat ay biniktima ng mga aswang mula sa mga magsasakang pauwi galing bukid, mga bata na naiwan sa labas ng bahay pagsapit ng dilim, at maging ang ilang kabahayan na kahit na nakakandado ay nagagawang pasukin ng mga aswang. Sa gitna ng kaguluhang yon, nanatiling ligtas ang kubo ni Jacinto. Hindi nagawang makalapit ng kahit isang aswang doon dahil sa agimat na nakasabit sa itaas ng kanilang pintuan. Bagamat ligtas sila, ramdam ni Jacinto ang sakit sa bawat alingawngaw ng sigaw at iyak ng mga biktima mula sa iba't ibang dako ng kanilang baryo. Habang patuloy ang pagdanak ng dugo sa San Felipe, unti-unting lumalim ang konsensya ni Jacinto. Habang sila ng lola niya ay natutulog ng payapa sa ilalim ng proteksyon ng agimat, alam niyang marami ang walang ganong kaligtasan at proteksyon. Ang takot ay mabilis na bumalot sa buong baryo. Bawat pinto ay mahigpit na nakakandado bago pa man lumubog ang araw, at halos wala ng tao ang naglalakas ng loob na lumabas ng bahay pagkagat ng dilim. Ang mga kalye ng San Felipe ay naging tahimik pagsapit ng gabi. Para kay Jacinto, isa yung paalala na sa kabila ng kaligtasan nila ni Lola Rosalinda ay marami pa rin ang nagdurusa dahil sa mga nilalang na kagaya niya. Isang umaga, pagpasok ni Jacinto sa kanilang kubo, ay nakita niya ang kalendaryong nakasabit sa dingding. Lumapit siya roon upang alamin kung kailan ang susunod na kabilugan ng buwan. Napalunok siya at biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang malaman niya na ilang gabi na lang pala ay magiging aswang na naman siya uli. Kahit maraming beses nang nangyayari yon, ay hindi pa rin sanay si Jacinto kung siya lang ang masusunod. Ayaw niya nang maging aswang dahil hindi lang siya ang nahihirapan, kundi maging ang kanyang Lola Rosalinda. Habang nakatingin sa kalendaryo si Jacinto, ay napansin siya ni Lola Rosalinda. Lumapit ito sa kanya at tinapik siya sa balikat. Jacinto, Apo. Nakapag-isip-isip na ako. Ano po, Lola? Ano pong ibig niyo sabihin? Pumapayag na ako sa gusto mo mangyari. Hihingi tayo ng tulong kay Ka Pablo para mawala na ang pagiging aswang mo. Siguro ka ay wala na tayo mapagpipilian kundi ang magtiwala sa kanya. Talaga po? Talaga po, Lola? Pumapayag na po kayo? Oo. Hindi ko na kayang makita kang nahihirapan na po. Kung may paraan para mawala ang sumpang yan, ay kailangan gawin na natin sa lalong madaling panahon. Maraming salamat po, Lola. Maraming salamat po talaga. Biglang sumilay ang pag-asa sa mukha ni Jacinto. Tumayo siya at niyakap ang kanyang lola ng maigpit. Alam niya na sa pagkakataon na yon ay dininig ng Diyos ang isa sa ipinagdarasal niya gabi-gabi. At yun ay ang pumayag si Lola Rosalinda na hingin nila ang tulong ni Ka Pablo upang tuluyan na siyang maging tao. Hindi na nag-aksaya ng oras si Jacinto at Lola Rosalinda. Sa araw din yun, nagtungo sila sa kubo ni Ka Pablo. Nang makarating sila roon, ay kumatok si Jacinto sa pinto at agad naman silang pinagbuksan ni Ka Pablo. Bakas sa mukha ng matanda ang pagtataka
nang makita silang maglola. Rosalinda! Jacinto! Abay, anong may tutulong ko sa inyo? Ka Pablo, may mahalaga kaming sasabihin. Pwede ba kaming tumuloy? Abay, oo naman. Pumasok kayo, dali. Pinapasok sila ni Ka Pablo sa kubo nito at naupo sila sa mahabang bangko na naroon, habang si Ka Pablo ay humila ng upuan at pumwesto sa harapan nilang maglola. Ano ba sasabihin niyo sa akin? At mukhang napaka-importante talaga niyan para magpunta pa kayo rito. Ka Pablo, sana'y lawakan mo ang iyong pangunawa sa mga sasabihin ko. Alam kong magugulat ka. Si Jacinto kasi, siya ay kalahating aswang. Napakunot ang noo ni Ka Pablo, bagamat nagulat. Nanatili itong tahimik at hinayaan si Lola Rosalinda na magpatuloy sa pagsasalita. Ipinaliwanag ni Lola Rosalinda kung paano nagkaroon ng dugong aswang si Jacinto at ang kanilang mga pagsusumikap para mapigilan ang pagiging aswang ni Jacinto tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan. Tahimik na nakinig si Ka Pablo. Nang matapos magkwento ni Lola Rosalinda, ay nagpakawala ng malalim na paghinga si Ka Pablo at matiim na tumingin kay Jacinto. Noon pa man, nararamdaman ko nang may kakaiba kay Jacinto. Pero hindi ko matukoy kung ano. Alam ko rin na mabuting bata siya. Kaya sige, tutulungan ko kayo. Maraming salamat Ka Pablo. Hindi mo alam kung gaano mo kami pinasaya ng aking apo. Mabutit na parito kayo. Pero tanong ko lang, Jacinto, nakakain ka na ba ng tao? Hindi pa po. Dugo lang po ng manok ang iniinom ko para kumalma po ako tuwing nagiging aswang ako. Mabuti naman kung ganon. Ibig sabihin, may paraan pa para mawala ang sumpa sa'yo. Pero tandaan nyo, ang ritual na gagawin natin ay mahaba at hindi madali. Kakailanganin ng tiyaga at tatag ng loob. Ano man po ang mga kailangang gawin, ay gagawin ko po, Ka Pablo. Mabuti kung ganon, iyo. Handa ka na ba, Jacinto? Handa na po ako, Ka Pablo. Gusto ko na po maging normal na tao. Gusto ko na pong maalis sa pagkatao ko ang pagiging aswang. Tumango si Ka Pablo at sinimulan na nitong ipaliwanag ang mga susunod na hakbang na kanilang gagawin. Sa puntong yun, nagpasya na sila na simulan ang laban para sa kalayaan ni Jacinto mula sa sumpang ilang taon nang nasa kanyang dugo at pagkatao. Simula noon ay sinimulan na kagad ni Ka Pablo ang proseso ng ritual upang alisin ang pagiging aswang ni Jacinto. Ginawa nila ang ritual sa bahay ni Jacinto tuwing gabi upang walang makaalam ng kanilang ginagawa. Gumamit si Ka Pablo ng mga sinaunang paraan at kagamitan sa ritual. Pinapalibutan ito ng puting kandila si Jacinto at pinapausukan siya ng insenso. Bawat gabi ng ritual ay nagdadasal si Ka Pablo at umuusal ng mga sagradong salmo. Nagbabasag din ito ng itim na itlog bilang bahagi ng ritual. Kahit napapagod at nangihina si Jacinto sa tuwing natatapos ang ritual, ay hindi siya nagreklamo sapagkat alam niya na magiging maganda ang kalalabasan ng lahat ng ginagawa nila. Makalipas ang 5 gabi, kinausap ni Ka Pablo si Jacinto. Anito ay malapit na nilang matapos ang ritual at isasagawa nila ang huling bahagi ng ritual sa kabilugan ng buwan. Kailangan daw nilang gawin yon habang nasa anyong aswang si Jacinto. Nangako naman si Ka Pablo kay Jacinto na ang gabing yon ay ang huling gabi na magiging aswang si Jacinto. Maluwaluwang nagpasalamat si Jacinto kay Ka Pablo dahil alam niyang malapit nang matapos ang paghihirap nila ng kanyang lola. Isang umaga, abala si Jacinto sa paglilinis ng kubo nila. Pinunasan niya ang mga lumang gamit sa isang sulok ng bahay. Matapos yun, ay winalisan naman niya ang sahig at habang ginagawa niya yon, ay biglang pumasok si Lola Rosalinda na galing sa palengke. Agad na napansin ni Jacinto
ang pagkabahala sa mukha nito. Jacinto, iho, meron tayong problema. Ano po yun, Lola? May nagtanong sa akin kung totoo bang may agimat ang bahay natin na proteksyon laban sa mga aswang. Ano po sinabi nyo? Siyempre, tinanggi ko. At sabi ko sa kanila, wala tayong ganong klase ng agimat. Pero bakit hindi nyo po sinabi ang totoo? Huminga ng malalim si Lola Rosalinda at umupo sa isa sa mga lumang upuan. Apo, hindi mo ba naiisip kung ano maaaring mangyari kung malaman ng mga tao na may agimat tayo? Sigurado kung pag-aagawan nila ang proteksyon natin, ang agimat na ibinigay sa atin ni Ka Pablo ay para sa atin lamang. Abay, paano kung may magtangkang nakawin yon? Paano kung masaktan tayo dahil sa inggit ng iba? Sa bagay, tama po kayo, Lola. Mas mabuti nga pong walang makaalam ng tungkol sa agimat na meron ng bahay natin. Ang agimat na yon, Apo, ay isang biyaya. Pero maaari rin itong maging sumpa kung hindi natin iingatan. Kaya tandaan mo, Jacinto, huwag mong sasabihin sa kahit na sino ang tungkol sa agimat na ibinigay sa atin ni Ka Pablo. Opo, Lola, pangako po. Hindi ko po ipagsasabi sa iba. Oo nga po pala, Lola. Mamayang gabi na pala ang huling bahagi ng ritual. Natigilan si Lola Rosalinda sa sinabing yun ni Jacinto. Maya-maya pa ay napangiti ito. Oo nga pala, no. Bilog na naman ang buwan mamayang gabi. Sa wakas, matatapos na rin ang lahat ng ito. Makakalaya ka na rin sa pagiging aswang, Apo. Kaya nga po pagkatapos po ng ritual mamaya, mawawala na po ang pagiging aswang sa dugo ko. Hindi na po ako magiging aswang uli. Pwede na po tayo mabuhay ng normal, Lola. Salamat sa Diyos. Sa wakas, Jacinto, makakabalik na tayo sa dati-dating buhay. Hindi mo na kailangan magtago o magtiis. At hindi ko na kailangan matakot na baka ano pang mangyari sa'yo kapag may nakaalam na sikreto natin. Lumapit si Jacinto sa lola niya at naupo sa tabi nito. Hinawakan niya ang kamay ng matanda at matamis siyang ngumiti. Lola, salamat po sa pagtitiis niyo sa akin. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po ito malalampasan. Apo, kahit na ano pa man ang mangyari, nandito lang ako. Ang mahalaga, malampasan na natin ang pagsubok na ito. At mamaya, tuluyan na tayong magiging malaya. Niyakap ni Jacinto si Lola Rosalinda. Nadama niya sa yakap na yon ang bagong pag-asa para sa kanilang dalawa. Sa isip niya, ang gabi na parating ay hindi lamang magiging pagtatapos ng isang sumpa, kundi simula ng isang bagong kabanata sa kanilang buhay. Kinagabihan, hindi na natulog sina Jacinto. Sa loob ng kubo, naghanda na sila para sa huling bahagi ng ritual. May kaba sa puso ni Jacinto habang palakad-lakad siya sa loob ng bahay. Paminsan-minsan ay sumisilip siya sa bintana. Si Lola Rosalinda naman ay nakaupo sa isang lumang upuan habang mahigpit ang hawak sa rosaryo at nagdarasal. Maya-maya pa, napatingin si Jacinto sa lola niya. Lola, darating kaya si Ka Pablo? Bago pa man makasagot si Lola Rosalinda, isang malakas na sigawan mula sa labas ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Nakarinig sila ng mga taong umiiyak at humihingi ng tulong. Halos tumayo ang balahibo ni Jacinto sa narinig nila. Lola, ang mga aswang! Umaatake na naman po sila! Paano po kung hindi makapunta dito si Ka Pablo? Paano na po ang ritual? Tumayo si Lola Rosalinda at nilapitan ang apo. Hinawakan nito si Jacinto sa balikat at tinignan siya ng diretso sa mga mata. Kung hindi siya makakarating ngayong gabi, wala tayong magagawa, Apo. Maghihintay ulit tayo ng susunod na kabilugan ng buwan. Pero ang tagal pa po nun, Lola. Ayoko na pong maging aswang. Naiintindihan ko, Jacinto. Pero wala tayong kontrol sa lahat ng bagay.
Ang magagawa lang natin ngayon ay magdasal. Ipagdasal natin na ligtas si Ka Pablo at makapunta siya rito. Tahimik na tumango si Jacinto at sumulyap siya sa bintana. Nang makita niya ang bilog na buwan, ay nagdulot yun ng kilabot sa kanya. Alam niya na mamaya lang ay magiging aswang na naman siya. Ilang minuto pa ang lumipas, ay patuloy pa rin ang sigawan sa labas ng kubo ni Jacinto. Napatingin si Jacinto sa kanilang orasan at nanlamig siya nang malamang ilang minuto na lang ay sasapit na ang 12:00 ng hating gabi. Lola, ilang minuto na lang po ay 12:00 na. Malapit na po ako maging aswang. Naputol ang pagdarasal ni Lola Rosalinda at mabilis nitong kinuha ang lubid na itatali kay Jacinto upang mapigilan siyang makawala kapag naging aswang na ang bata. Ngunit bago pa nito maitali si Jacinto, ay may malakas na kumatok sa pinto ng kanilang kubo. Narinig nila ang boses ng isang lalaki na nagsabi na alam nito na may proteksyon ang bahay ni na Lola Rosalinda laban sa mga aswang. May ilang nakiusap na papasukin nila ang mga ito. Labis na nataranta si Jacinto at Lola Rosalinda. Nais man nilang papasukin ng mga tao ay hindi maaari dahil malapit nang maging aswang si Jacinto. Lola, ano pong gagawin natin? Malapit na po akong magbago. Magtiwala ka lang, Apo. Aayusin ko ito. Kakausapin ko sila. Lumapit si Lola Rosalinda sa pinto at sinubukang kausapin ang mga tao na nasa labas. Mga anak, pakiusap umuwi na kayo. Hindi ko maaaring payagan na kahit na sino na pumasok dito. Walang proteksyon ang bahay namin. Ngunit naging matigas ang mga tao at sinabi ng mga ito na hindi sila aalis doon. May sumigaw pa na kung hindi nila papapasukin ng mga tao, ay gigibain ng mga ito ang pinto ng kubo ni Jacinto. Nang sandaling yun, ay nagsimula ng manginig si Jacinto. Naramdaman niya na unti-unti na siyang nagiging aswang. Lola, hindi ko na po kayang pigilan. Magiging aswang na po ako, Lola. Biglang nabuwal ang pinto ng kubo at pumasok ang ilang tao na takot na takot. Haharapin sana ni Lola Rosalinda ang mga tao, ngunit tuluyan ang naging aswang si Jacinto. Napaatras ang mga tao sa gulat at takot nang masaksihan ng mga ito ang pagiging aswang ni Jacinto. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang mabilis na dumampot ng itak at sumugod kay Jacinto. Ngunit naging mabilis ang pagkilos ni Jacinto. Bago pa man tumama ang itak sa kanya, ay nakaiwas siya at tumalon sa isang sulok ng kubo. Pakiusap, huwag niyo saktan ang apo ko. Hindi niya ginusto ito. Hindi siya masamang aswang. Ngunit hindi nagpatinag ang lalaki. Muli itong sumugod kay Jacinto. Ngunit sa pagkakataong yon, ay kinagat ito ni Jacinto sa braso. Napasigaw ang lalaki sa sakit at mabilis na umatras. Nataranta na si Jacinto nang may iba pang kalalakihan ang naglabas ng mga sandata ng mga ito. Hindi niya gustong saktan ng sinuman, ngunit alam niyang hindi niya na mapipigilan ang kanyang sarili. Napatingin siya kay Lola Rosalinda na umiiyak at nagmamakaawa sa mga tao. Wala nang ibang nagawa si Jacinto kundi ang tumakbo patungo sa bintana. Binuksan niya yon at tumalon siya palabas ng kubo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan ay tumakbo siya palayo, hindi lang sa kanilang bahay, kundi maging sa San Felipe. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit alam niyang kailangan niyang lumayo upang hindi na makapanakit ng iba. Walang tigil na tumakbo si Jacinto nang walang patutunguhan. Pakiramdam niya ay patuloy siyang hinahabol ng mga taong galit na galit at takot sa kanya. Ang mga yabag niya ay dumadagundong sa katahimikan ng gabi, habang ang paligid ay nagiging mas makapal ang anino ng mga puno. Hindi niya namalayan na napasok na pala niya ang masukal na bahagi ng kagubatan. Sa gitna ng kanyang pagtakas, hindi napansin ni Jacinto ang nakausling ugat ng isang puno. Natapilok siya, nawalan ng balanse,
at bumagsak ng malakas sa mabatong lupa. Tumama ang kanyang noo sa isang malapad na bato. Naramdaman niya ang mainit-init na dugo na umagos mula sa sugat sa noo niya na nilikha ng aksidente na yon. Sinubukan niyang tumayo, ngunit unti-unting nanlabo ang kanyang paningin. Hindi nagtagal, tuluyang nilamon ng dilim ang kanyang paligid at tuluyan siyang nawalan ng malay. Umaga na nang muling magkamalay si Jacinto. Napagtanto niya na nakahiga siya sa isang papag na gawa sa kawayan. Luminga siya at nalaman niya na nasa loob siya ng isang kubo. Hindi pamilyar sa kanya ang bahay na yon, kaya nakaramdam siya ng takot. Dahan-dahan siyang bumangon, ngunit napahawak siya sa kanyang noo nang sumakit yon. Bumalik sa kanyang alaala ang nangyari kagabi. Muli siyang luminga sa paligid, pero kahit na anong pag-iisip ang gawin niya, ay hindi niya kayang malaman kung nasan siya. Makalipas ang ilang minuto, ay biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaki na matangkad. Malapad ang balikat at may matitigas na ekspresyon sa muka. May mga peklat ito sa braso at maging sa muka nito. Napaatras si Jacinto at sumiksik siya sa sulok habang nakatitig sa bagong dating. Sino ka? Nasaan ako? Kumalma ka lang. Wala kang dapat ikatakot. Hindi kita sasaktan. Paano ko kakalma? Hindi kita kilala. Sino ka ba? Ako si Lukban. Ako nakakita sa'yo kagabi sa gubat. Sugatan ka. Kaya dinala kita rito para gamutin. Hindi alam ni Jacinto kung paniniwalaan niya ang sinabi ng lalaki. Patuloy siyang nakatitig dito. Bakit mo ako tinulungan? Anong kailangan mo sa akin? Wala. Wala akong kailangan sa'yo. Sadyang kailangan mo ng tulong, kaya tinulungan kita. Kung gusto mong umalis, bahala ka. Pero hindi mo pa kaya sa lagay mo ngayon. Nasaan po ako? Anong lugar po ito? Nasa gitna ka ng kagubatan. Malayo na sa San Felipe, kaya ligtas ka rito. Tinitigan ni Jacinto ang lalaki. Hindi pa rin maalis ang kaba niya, ngunit parang may kakaibang katiwasayan siyang naramdaman sa presensya ni Lukban. Maaari na ba akong lumapit sa'yo? Napakurap si Jacinto. Hindi siya sigurado, pero sa huli ay marahan siyang tumango. Unti-unting lumapit si Lukban sa kanya at umupo sa gilid ng papag. Hindi nito inalis ang pagkakatitig dito sa kanya. Hindi na nakatiis si Jacinto at nagsalita na siya. Teka, bakit mo ako tinitignan ng ganyan? Anong pangalan mo? Ako po si Jacinto. Bahagyang tumango si Lukban. May saglit na katahimikan bago ito muling nagsalita. Alam kong may dugong aswang ka, Jacinto. Hindi mo yun may pagkakaila sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Jacinto. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Mabilis siyang tumalon mula sa papag at tumakbo papunta sa pinto. Hindi niya alam kung paano nalaman ni Lukban ang lihim niya. Pero isa lang ang naisip niya. Papaslangin siya nito dahil alam nito na aswang siya. Ngunit bago pa siya makalabas, isang mabilis na kilos mula kay Lukban ang pumigil sa kanya. Hinawakan nito ng maigpit ang kanyang braso. Hinila siya nito pabalik. Nagpumiglas siya, pero masyadong malakas si Lukban at wala siyang laban dito. Huwag kang matakot, bata. Wala akong balak na saktan o patayin ka. Hindi ba't yun naman ang ginagawa ng mga tao sa mga aswang? Pinapatay? Huwag ka mag-alala. Hindi kita papatayin. Dahil gaya mo, ay isa rin akong aswang, Jacinto. Napakurap si Jacinto at tumigil siya sa pagwawala. Nanlamig siya nang tignan niya si Lukban ng diretsyo sa mga mata nito. Tama ang narinig mo. Isa akong aswang. Ako ang pinuno ng mga aswang na naninirahan sa kagubatang ito. At kami rin ang umaatake sa San Felipe. Natuyo ang lalamunan ni Jacinto. Hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman ng sandaling yon.
Nanatili siyang tahimik habang nakatitig kay Lukban. Hindi pa rin siya makapaniwala sa sinabi nito na ang lalaking nasa harapan niya ay isa ring aswang at higit pa roon, ito ang pinuno ng mga nilalang na umatake sa San Felipe. Ramdam niya ang panlalamig ng kanyang katawan pero nagpatuloy si Lukban sa pagsasalita. Tinulungan kita dahil alam kong isa kang aswang. Hindi ko pwedeng pabayaan ang kauri ko, lalo na't alam ko na maaari kang dumagdag sa puwersa ng aming samahan. Napakuyom ang kamao ni Jacinto. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magpasalamat o matakot. Pero hindi niya mapigilan ang galit sa kanyang dibdib nang maalala ang sinapit ng kanilang baryo. Hindi niyo dapat pinapatay ang mga tao sa San Felipe o kahit saan lugar pa. Ginagawa lang namin ang natural na gawain ng mga aswang. Kailangan naming mabuhay. At ang laman at dugo ng tao ang pagkain namin. Ang pagkain natin. Kahit aswang ako, hindi ako kailanman pumatay ng tao. Dahil kalahati pa lang ang pagiging aswang mo. Hindi ka pa nagugutom sa dugo at laman ng tao. Dahil hindi pa buo ang pagkaaswang mo, Jacinto. Pero oras sa tumungtong ka sa edad na 18, magbabago ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Jacinto. Mas lalo siyang nanlamig sa mga sinabi ni Lukban. Doon mo mararamdaman ang tunay na pagkauhaw na hindi maiibsan ng simpleng pag-inom ng dugo ng hayop. At kapag dumating ang araw na yon, papatay ka rin ng tao. Labis na nagimbal si Jacinto sa kanyang narinig. Napaatras siya. Gusto niyang takasan ang mismong katotohanang ibinunyag ni Lukban sa kanya. Ngunit aminado siya na malaki ang posibilidad na mangyari ang lahat ng sinabi ng pinuno ng mga aswang. Dahil sa wala nang mapupuntahan, nagpasya si Jacinto na manatili sa lugar ng mga aswang sa kabila ng matinding kaba at disgusto sa paligid niya. Sa araw-araw na kanyang pananatili roon, ay lalo siyang nababalot ng takot at pagkasuklam sa buhay na nakikita niya roon. Ang bawat kubo ay puno ng mga nakasampay na piraso ng karne ng tao, habang ang amoy ng dugo ay tila hindi nawawala sa hangin. Dahil hindi niya magawang kainin ang pagkaing inihahain sa kanya, natuto si Jacinto na maghanap ng sarili niyang pagkain sa gubat. Nangongolekta siya ng mga prutas at nangangaso ng mga hayop. Umiinom siya ng tubig mula sa batis. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi maalis sa kanyang isipan ang baryo ng San Felipe. Ang mga alaalang naiwan niya roon at ang kanyang lola na walang kamalay-malay sa kanyang kinaroroonan. Bagamat labag sa kanyang kalooban, napilitan siyang manatili sa tirahan ng mga aswang sa gubat, kapalit ng pangako ni Lukban na hindi gagalawin ng mga aswang si Lola Rosalinda. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, lalong nagiging mabigat sa kanyang dibdib ang bawat sandaling kasama ang mga nilalang na nagdudulot ng takot at kamatayan sa mga tao sa San Felipe. Isang umaga, habang nasa kubo niya si Jacinto, ay biglang pumasok doon si Lukban. Tumayo ito sa harapan niya at matiim siyang tinignan. Anong ginagawa mo rito? Kung pipilitin mo akong kumain ng tao, ay wag mo nang ipilit. Dahil hindi ko gagawin yon. Wala ako rito para pilitin kang gawin ang hindi mo pa kaya sa ngayon. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na bilog ang buwan mamayang gabi. At alam mo naman kung ano ang mangyayari kapag bilog ang buwan. Kung ganon, itali niyo na lang ako sa kung saan para hindi ako mapunta sa kung saan-saan. Hindi namin gagawin yun sa'yo, Jacinto. Bilang bahagi ka na ng samahan namin, kailangan sumama ka sa amin mamayang gabi. Aatake kami sa San Felipe. Panahon na para makita mo kung ano ang ginagawa ng isang aswang na kagaya mo. Mariing umiling si Jacinto. Wala akong balak na pumatay ng tao. Kahit kailan, hindi ko kayang gawin yon. Hindi ko gagawin yon. Hindi mo kailangan pumatay. Sa ngayon.
Pero sumama ka para makita mo kung anong ginagawa ng ating lahi. Darating ang araw na gagawin at gagawin mo rin yun, Jacinto. Hindi mo maiiwasan ang pagkauhaw sa dugo ng tao at sa laman nila. Hindi mo matatakasan ang kalikasan mo. Ayoko! Ayoko, hindi ako sasama sa inyo! Dito na lang ako sa kubo! Walang problema. Pero kung ayaw mo sumama, wala akong magagawa kundi paalisin ka rito. Hindi ko kayang protekta ng isang tulad mo na hindi marunong sumunod sa mga patakaran ng sama na ito. Kung gusto mong mabuhay sa sarili mong paraan, bahala ka. Pero itong tandaan mo, wala nang ligtas na lugar para sa'yo. Kundi dito lang. Dito lang sa lugar ko, Jacinto. Nangibabaw ang takot sa puso ni Jacinto sa sinabing yun ni Lukban. Alam niya na kung aalis siya roon ay wala na siyang mapupuntahan. Hindi siya maaaring bumalik sa San Felipe at hindi rin niya alam kung paano mabubuhay ng mag-isa sa gitna ng kagubatan. Napilitan siyang tumango kahit labag sa kalooban niya. Oo na! Sasama na ako! Mabuti naman kung ganon. Maganda ka na para mamayang gabi. Nang umalis na si Lukban, ay parang may matalim na kutsilyong bumaon sa dibdib niya. Alam ni Jacinto na ang gagawin niyang pagsama sa mga aswang ay isang hakbang upang mas lalo siyang mapalapit sa mundo ng mga aswang na pilit niyang nilalabanan. Ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Pagsapit ng gabi, ay nanatili si Jacinto sa loob ng kubo. Totoo ang sinabi ni Lukban dahil sa labas ay bilog na bilog ang buwan. Hindi siya mapakali, kaya panay ang lakad niya pabalik-balik sa iisang direksyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay at ramdam niya ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang sentido. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Dapat ba talaga ako sumama kina Lukban sa pag-atake sa San Felipe? Napalunok si Jacinto nang maramdaman niya ang init na bumalot sa kanyang katawan. Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil tila may umaapoy sa loob ng kanyang katawan. Napapikit si Jacinto, lumalim ang paghinga niya at sa isang iglap ay nag-anyong aswang na siya. Napaluhod siya at isang malakas na alulong ang kanyang pinakawalan. Bumukas ang pinto ng kubo at pumasok si Lukban na nasa anyo na rin ng isang aswang. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa dilim at ang malalaki nitong pangil ay kitang-kita. Tumayo ito sa harapan ni Jacinto. Oras na, Jacinto. Aalis na tayo. Halika na. Sumama ka na sa amin. Walang sagot si Jacinto. Nakatingin lang siya kay Lukban habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Tumayo siya at sumama na kay Lukban. Sa labas ay naroon ang iba pang mga aswang. Tumitig ang mga ito kay Jacinto na parang tinatanggap siya bilang bahagi ng kanilang grupo. Tahimik na sumunod si Jacinto kay Lukban at sa iba pang mga aswang. Tinahak nila ng mabilis ang daan palabas ng gubat upang umatake sa San Felipe. Mabilis na gumalaw ang mga aswang na parang lahat ay sabik na makakain ng sariwang laman ng tao. Nang marating nila ang San Felipe, kahit nasaan yung aswang si Jacinto, ay may parte pa rin ng puso niya ang natakot sa sasapitin ng mga tao sa San Felipe sa gabing yon, sa kamay ng mga aswang. Nang sumalakay ang mga aswang, ay labis na kinilabutan si Jacinto habang pinagmamasdan niya ang malagim na pag-atake. Sa isang iglap, napuno ang gabing yon ng mga iyak at paghingi ng tulong ng mga tao. May iba na nagmamakaawa sa mga aswang, pero alam ni Jacinto na walang silbi ang pagmamakaawa ng mga tao dahil walang ibang nasa isip ang mga aswang na naroon, kundi ang maibsan ang labis na pagkauhaw at gutom na nararamdaman ng mga ito. Habang patuloy ang lagim sa San Felipe, unti-unting napuno ng panginginig ang katawan ni Jacinto. Kahit nasaan yung aswang siya, ramdam niya ang matinding pagkasuklam sa kanyang sarili. Ang paligid ay puno ng dugoang bangkay,
at ang alingasaw ng kamatayan ay bumalot sa hangin. Hindi niya kayang maging bahagi ng karumal-dumal na pangyayaring yon. Nang matapos ang pag-atake, mabilis na tumakbo sina Lukban at ang iba pang aswang pabalik sa kagubatan. Sumabay si Jacinto sa mga ito kahit nanginginig pa rin ang katawan niya sa kanyang nasaksiyan. Tahimik ang buong grupo habang naglalakad pabalik sa kuta ng mga aswang. Ngunit ang katahimikan ay binasag ni Lukban na nasa tabi lang ni Jacinto. Tinto, ang totoo'y pinagbigyan lang kita ngayong gabi. Pero sa susunod na pagbilog ng buwan at naging aswang ka muli, ay kailangan mo na sumama sa amin. Hindi para manood lang, kundi upang pumatay at kumain ng tao. Kailangan mo matutunan ng maaga kung ano talaga ang ginagawa ng mga kagaya natin. Napasinghap si Jacinto sa kanyang narinig, ngunit pinigilan niyang magsalita. Ayaw niyang ipahalata ang matinding takot na nararamdaman niya, ngunit sa loob-loob niya ay may isang sigaw ng pagtutol na pilit niyang nilulunok. Kinaumagahan, nakahiga si Jacinto sa papag habang nakatingin sa kawalan. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang nakakakilabot na pangyayari kagabi. Ramdam pa rin niya ang bigat sa kanyang dibdib. Ang tanong sa sarili kung paano siya napunta sa ganong sitwasyon. Napabalikwas siya ng bangon nang bumukas ang pinto at pumasok si Lukban. May dala itong isang maliit na sisidlan na puno ng iba't ibang prutas. Tahimik nitong inilapag ang sisidlan sa tabi ni Jacinto bago naupo sa isang silya malapit sa kanya. Kumain ka na muna. Alam kong pagod ka pa. Tinignan ni Jacinto ang mga prutas, ngunit hindi niya magawang galawin ang mga yon. Hindi niya alam kung kaya pa niyang lunukin ang kahit na anong pagkain ng oras na yon. Alam ko nagulat ka sa nakita mo kagabi. Pero kailangan mo mamulat ng maaga, Jacinto. Hindi ka maaaring manatiling ganyan. Isang araw, magiging ganap ang pagiging aswang mo. Mas mabuting matutunan mo na ngayon kung paano mabubuhay. Alam ko may dugong aswang ako. Pero hindi ko kailanman pinangarap na pumatay ng tao. Dahil minsan, naging tao rin ako. Hindi mo kayang takasan na nakatakda sa iyo, Jacinto. Yan ang wag na wag mong kalilimutan. Wala nang ibang sinabi si Lukban pagkatapos nun. Tumayo ito at lumabas ng kubo, kaya muling naging mag-isa si Jacinto. Muli siyang napatitig sa kawalan at inisip niya na hindi siya pababayaan ng Diyos. Naniniwala siya na may plano ang Panginoon sa kanya, kaya siya inilagay sa ganung uri ng sitwasyon. Nang makaramdam na ng gutom, ay kinain na ni Jacinto ang mga prutas na dala ni Lukban. Matapos kumain, ay lumabas siya sa kubo at naglakad-lakad hanggang sa makarating siya sa masukal na bahagi ng kagubatan. Sa sandaling yon, ay naisip niyang puntahan ang kanyang lola dahil mahigit 1 buwan na simula nang huli niya itong makita. Alam niyang delikado ang kanyang balak dahil kapag may ibang taong makakita sa kanya, ay sigurado siyang manganganib ang kanyang buhay. Pero hindi niya kayang tiisin pa ang pangungulila niya sa kanyang lola. Kaya nagpatuloy si Jacinto sa paglalakad patungo sa bahay nila. Makalipas ang halos 1 oras na paglalakad, ay narating na ni Jacinto ang kanilang kubo. Nakasarado ang pinto nun at wala siyang naririnig na anumang tunog mula sa loob. Bubuksan na sana niya ang pinto, pero naalala niya ang agimat na nakasabit sa itaas ng pintuan. Nagkaroon siya ng alinlangan dahil baka hindi siya makapasok dahil isa siyang aswang. Pero sa huli, sinubukan pa rin ni Jacinto na buksan ang pinto. Labis siyang natuwa nang nagawa niyang buksan ang pinto at makapasok siya sa loob ng kubo. Pinagmasdan ni Jacinto ang paligid ng kubo at nagtaka siya dahil wala ang agimat sa karaniwang kinalalagyan nun. Naputol ang pag-iisip niya nang biglang pumasok si Lola Rosalinda na may dalang isang basket ng mga gulay. Nang makita siya ng matanda, ay nabitiwan nito ang basket at mabilis siyang niyakap.
Salamat sa Diyos! Buhay ka pa, Apo! Hindi makapagsalita si Jacinto. Naramdaman niya ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata habang yakap siya ng kanyang lola. Napagtanto niyang sa kabila ng lahat ng nangyari, naroon pa rin ang pagmamahal ng kanyang lola para sa kanya. Pagkatapos ng maigpit na yakapan, marahang hinawakan ni Lola Rosalinda ang mukha ni Jacinto. Kita sa mga mata nito ang pag-aalala at pangungulila sa kanya. Ano ba nangyari sa iyo, Apo? Sobra ako nag-alala sa iyo. Bagyang yumuko si Jacinto. Alam niyang hindi niya maaaring sabihin ang totoo sa kanyang lola dahil mas lalo lamang itong mag-aalala. May nakita po akong kubo sa gubat, Lola. Doon po muna ako tumira pansamantala. Marami naman po ako nakukuha pagkain sa gubat kaya ayos lang po ako. Bumalik ka na rito sa bahay natin, Apo. Halos mamatay ako sa pag-aalala sa iyo. Hindi pa po pwede, Lola. Alam niyo pong papatayin po ako ng mga tao kapag nakita po nila ako. Malungkot na tumango si Lola Rosalinda. Alam ni Jacinto na napagtanto ng lola niya na may katotohanan ang sinabi niya. Sandaling natahimik ang dalawa bago nagtanong si Jacinto. Kumusta naman po kayo rito, Lola? Hindi po ba kayo pinag-iinitan ng mga tao? Ayos lang ako, Apo. Hindi naman ako pinag-iinitan ng mga tao. Tinulungan ako ni Ka Pablo na magpaliwanag sa kanila. Mabuti naman po pala kung ganun. Pero nasan na po yung agimat sa pinto natin? Inaalis ko yun tuwing umaga at ibinabalik ko na lamang tuwing gabi. Malakas kasi ang pakiramdam ko. Nababalik ka para kung sakali man bumalik ka nang wala ako rito, ay gusto ko makapasok ka rito sa bahay natin. Nanlambot si Jacinto sa narinig. Muling nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Mas lalo niyang napatunayan na mahal talaga siya ng kanyang lola. Kahit ano pang nangyari sa kanya, hindi ito tumalikod sa kanya. Ngunit naisip ni Jacinto na kahit nais niyang makasama ng mas matagal si Lola Rosalinda, ay hindi na siya pwedeng magtagal roon. Masyadong delikado para sa kanilang dalawa kapag may ibang tao na makakakita sa kanya. Lola, aalis na po ako. Huwag ka munang umalis, Apo. At kung maaari, dito ka na lang. Itatago kita sa mga tao. Hindi na po ligtas para sa ating dalawa kung mananatili po ako rito, Lola. Pero pinapangako ko po, babalik din po ako sa normal. Babalik din po sa normal ang buhay natin. Babalik po tayo sa dati. Gagawa po ako ng paraan. Sa ngayon po, kailangan po muna natin mabuhay nang hindi magkasama. Wala nang nagawa si Lola Rosalinda nang tumalikod si Jacinto at nagsimulang tumakbo palayo. Hindi na nilingon ni Jacinto ang lola niya dahil alam niya na magiging dahilan pa yon para balikan niya ito. Nang makarating na siya sa loob ng gubat, ay doon na niya pinakawalan ang luha at hikbi na kanina pa niya pinipigilan habang nagpapaalam siya sa kanyang pinakamamahal na lola. Nang makarating na si Jacinto sa gitna ng kagubatan, ay agad siyang huminto sa tabi ng isang malaking puno upang magpahinga. Malalim ang kanyang paghinga at ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Inilagay niya ang isang kamay sa magaspang na balat ng puno habang nakayuko, habang habol ang kanyang hininga. Habang nakayuko, napansin niya ang isang kakaibang bagay sa lupa malapit sa kanyang paanan. Isang puting bato na malapad at makinis na may mga misteryosong simbolong nakaukit. Kumunot ang kanyang noo. Dahan-dahan niyang pinulot ang bato at marahang hinaplos ang mga ukit nun gamit ang kanyang daliri. Sa sandaling yun, isang malamig ngunit hindi nakakatakot na enerhiya ang gumapang sa kanyang katawan. Para bang may dumaloy na kakaibang puwersa mula sa bato patungo sa kanya. Napalunok siya at napatingin sa paligid. Hanggang isang puting liwanag ang lumitaw sa harapan ni Jacinto. Mula sa liwanag, nabuo ang isang babaeng nakalutang sa hangin.
Nakasuot ito ng mahabang puting damit na ang laylayan ay tila sumasayaw sa hangin. Ang muka ng babae ay natatakpan ng matinding liwanag, dahilan upang hindi niya makita ang muka nito. Ngunit dama ni Jacinto ang kakaibang kapangyarihan na bumabalot sa babaeng yon. Humigpit ang hawak ni Jacinto sa bato at napaatras siya. Handa na siyang tumakbo palayo, ngunit bago pa siya makatakbo, ay isang malamyos at mainhin na tinig ang pumigil sa kanya. Wala kang dapat ikatakot, Jacinto. Ako si Divana, ang diyosa ng kagubatang ito. Napatingin si Jacinto sa babaeng lumulutang sa harapan niya. Hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Anong kailangan niyo po sa akin? Ang hawak mong mutya ay isang makapangyarihang bato na iniwan ko sa kagubatang ito upang matagpuan ng isang taong karapat-dapat na magmay-ari nito. At dahil ikaw ang nakakita sa mutya, malinaw na ikaw ang napili niya. Eka, bakit po ako? Ano bang meron sa mutyang ito? Ang mutyang yan ay nagbibigay ng pambihirang lakas at bilis sa sino mang magmamay-ari nito. Ngunit tandaan mo, Jacinto, ang kapangyarihang taglay nito ay dapat lamang gamitin sa kabutihan upang ipagtanggol ang mga mahihina at labanan ng kasamaan. Batid ko ang nangyayari ngayon sa San Felipe at nais kong tulungan ang mga taga roon sa pamamagitan ng pagbibigay ng makapangyarihang mutya sa isang karapat-dapat na tao upang labanan ang mga aswang. Lalabanan ng mga aswang? Mukhang nagkamali yata po ang mutya sa pagpili sa akin. Ipapaalam ko lang po sa inyo na may dugo rin po akong aswang. At ngayon ay nakatira po ako kasama ng mga aswang na sumasalakay po sa San Felipe. Alam ko ang lahat ng iyon, Jacinto. Nang piliin ka ng mutya, nalaman ko rin ang kwento ng iyong buhay. Pero sa kabila ng dugong tumadaloy sa'yo, isang bagay ang hindi mo pa rin naiintindihan. Ikaw pa rin ang may kakayahang pumili kung sino at ano ang nais mong maging. Hindi ito maaaring diktahan ng kahit na sinong nasa paligid mo. Gamit ang mutyang yan, hindi mo lamang magagawang baguhin ang pagtingin sa iyo ng mga tao. Magagawa mo rin kontrolin ang iyong pagiging aswang. Wala nang gabing magiging alipin ka ng pagkauhaw mo sa dugo. Napasinghap si Jacinto. Tila nagustuhan na niya ang mga sinabi ni Divana. Ngunit bago pa siya makapagtanong, unti-unting naglaho ang anyo ni Divana hanggang sa wala nang natira kundi ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat. Tahimik niyang tinignan ang mutyang nasa kanyang kamay. Parang may init yung ibinubuga sa kanyang palad at ramdam niya ang kakaibang koneksyon sa bagay na yun. Para bang nagising ang isang puwersa sa loob niya na hindi niya alam na meron siya. Napapitlag si Jacinto nang may narinig siyang kaluskos mula sa likuran niya. Mabilis niyang ibinulsa ang mutya at tumingin sa kanyang likuran. Nakita niya si Lukban na naglalakad papalapit sa kanya. Mataman yung nakatingin sa kanya. Huminto si Lukban ilang dipaan layo kay Jacinto. Saan ka galing, Jacinto? Naglakad-lakad lang. Kailangan ko mag-isip. Hindi ka maaaring umalis sa kuta nang hindi nagpapaalam sa akin. Kailangan mo maghanda sa susunod na pagsalakay sa San Felipe. Nakasama ka namin. Hindi nagsalita si Jacinto. Nang ayain na siya ni Lukban na bumalik sa kuta, ay sumama siya rito. Hindi niya ipinaalam dito ang tungkol sa mutya at kay Divana. Naisip niya na baka ang mutya na ang pag-asa niya upang mapatunayan niya sa mga tao sa San Felipe na kahit aswang siya, ay hindi dapat matakot ang mga ito sa kanya. Simula nang mapunta kay Jacinto ang mutya, ay palihim siyang umaalis sa kuta upang subukan ang kapangyarihan nun. Sa gitna ng madilim at malawak na kagubatan, sinasanay niya ang kanyang katawan sa bagong lakas at bilis na binigay sa kanya ng mutya. Mula sa simpleng pagtakbo, napagtanto niyang kaya niyang gumalaw ng mas mabilis kaysa sa isang normal na tao.
kahit wala siya sa anyong aswang. Kapag ginamit naman niya ang kanyang buong lakas, kayang-kaya niyang patumbahin ang matitibay na puno ng isang suntok lamang. Ang kanyang pandama ay naging mas matalas. Nadarama na niya ang bawat paggalaw ng hangin at ingay sa paligid. Ngunit kung merong kapangyarihang taglay ang mutya na nais malaman ni Jacinto, yun ay ang kapangyarihan nitong kontrolin ang pagiging aswang niya. Yun nga lang, hindi pa niya yun masusubukan hanggang sa dumating ang sunod na pagbilog ng buwan. Isang gabi, habang nakasilip si Jacinto sa bintana ng kubo, ay nakita niya ang pag-alis ng mga aswang sa kuta. Alam niyang pupunta na naman ang mga yon sa San Felipe. Maya-maya, marahang bumukas ang pinto ng kanyang kubo at pumasok si Lukban. Tahimik itong lumapit sa kanya. Anong kailangan mo sa akin, Lukban? Hindi ka muna sasama sa amin ngayong gabi. Dito ka lang sa kuta. Hindi pa bilog ang buwan. Hindi ka pa magiging aswang. Anong gusto mong gawin ko habang wala kayo? Magbantay ka dito. Walang ibang aswang dito ngayon bukod sa'yo. Pero huwag ka mag-alala. Bihira namang may naliligaw sa kuta natin. Naiintindihan ko. Huwag ka mag-alala at hindi ako aalis dito sa kuta natin. At handa rin ako sumama sa inyo sa susunod na pagbilog ng buwan. Siguro nga ay kailangan ko nang tanggapin na ito na ang aking kapalaran, ang maging katulad nyo. Napangiti si Lukban at waring natuwa sa sinabi ni Jacinto. Mabuti kung ganon. O sige, aalis na kami. Tumalikod si Lukban at lumabas ng kubo. Nang tuluyan ng mag-isa si Jacinto sa kuta, ay inilabas niya ang mutya mula sa kanyang bulsa. Bahagya yung nagliwanag na para bang meron yung sariling buhay. Pinagmasdan niya yon at inisip ang kapangyarihang taglay ng mutya at kung paano niya yon magagamit. Alam ni Jacinto na hindi maaaring wala siyang gawin ng gabing yon dahil wala ang mga aswang sa kuta. Yun na ang tamang pagkakataon upang simulan ang kanyang misyon. Gagamitin niya ang mutya upang ipagtanggol ang buong San Felipe laban sa mga halimaw. Ngunit napaisip siya kung paano niya yun magagawa nang hindi siya nakikilala ni Lukban at ng mga aswang. Mahigpit na hinawakan ni Jacinto ang mutya. Itinuon niya roon ang lahat ng lakas niya. Divana, kung naririnig mo ko, kailangan kita. Nagdaan ang ilang sandali bago bumalot ang malamig na siboy ng hangin sa paligid. Isang puting liwanag ang lumitaw sa harapan ni Jacinto at mula roon ay nabuo si Divana, ang diyosa ng kagubatan. Ano ang nais mong malaman, Jacinto? Gusto kong lumaban sa mga aswang sa San Felipe sa gabing ito. Alam kong patungo si Lukban sa San Felipe. Hindi ko kayang pabayaan ang mga tao ron. Pero natatakot ako. Hindi ko alam kung paano ko to gagawin nang hindi ako nakikilala ni Lukban. Wala kang dapat na ipag-alala sapagkat ang mutyang yan ay ginawa upang labanan ng kasamaan. Wala ni isang aswang ang makakaalam kung sino ka. Sa kanilang paningin, isa kang nilalang na hindi nila matutukoy. Tanging ang mga taong nakakakilala lamang sa iyo ang makakakita ng iyong tunay na anyo. Napatingin si Jacinto sa mutya na sa sandaling yon ay kumikislap ng mas matindi. Huwag mo nang sayangin ang oras, Jacinto. Humayo ka na at simulan mo na ang iyong misyon. Maraming salamat po sa inyo, mahal na diwatang Divana. Unti-unting naglaho ang figura ng diyosa at muling naging mag-isa si Jacinto sa loob ng kubo. Mahigpit niyang hinawakan ng mutya at tumakbo palayo. Ang dilim ng kagubatan ay hindi na naging hadlang sa kanya. Sa gabing yon, hindi na si Jacinto ang takot na batang aswang dahil siya na ang magiging tagapagtanggol ng San Felipe laban kina Lukban. Matapos ang ilang minutong pagtakbo ni Jacinto, ay natanaw na niya sa wakas ang San Felipe. Agad siyang nagkubli sa ilalim ng isang punong malapit sa bukana ng bayan. Mula roon,
Nakita niya ang lagim na hatid ng mga aswang. May isang lalaki na hinila mula sa kanyang bahay ng isang aswang habang ang kuko ng aswang ay nakatarak sa dibdib ng lalaki. May isang bata ang umiiyak habang pilit na pinoprotektahan ng nanay nito mula sa isa pang aswang. Meron ding isang matanda na bumagsak sa lupa habang hawak ang dugo ang bisig matapos itong lapain ng isa sa mga aswang. Hinigpitan ni Jacinto ang pagkakahawak niya sa mutya sa loob ng kanyang bulsa. Huminga siya ng malalim at pinahupa ang sariling kaba at muling itinuon ang paningin sa mga aswang. Isang matulis na kawayang nakasandal sa bakod ang naisipan niyang kunin. Mabilis siyang lumingalinga at sinuri ang paligid. Kinuha niya ang isang matulis na kawayan at lumabas na siya sa kanyang pinagtataguan. Nang may isang aswang na tatalon sa isang lalaki na may sugat sa braso, ay biglang sumulpot si Jacinto mula sa gilid at buong puwersang isinaksak ang matulis na kawayan sa tagiliran ng halimaw. Napasigaw yun at pumiglas, ngunit agad niyang itinulak ang kawayan kaya bumaon palalo yun sa laman ng aswang. Napaatras ang ibang aswang at nagulat sa pagdating ni Jacinto. Napansin ni Jacinto na wala sa mga aswang ang nakakakilala sa kanya, kaya napatunayan niyang totoo ang sinabi ni Devana. Isa pang aswang ang lumundag papunta kay Jacinto habang ang mga kuko nito ay palapit sa kanyang muka. Ngunit mabilis na umilag si Jacinto at madiin niyang itinuon ang mga paa sa lupa. Pumihit siya paharap sa aswang at buong lakas niyang itinarak ang kawayan sa dibdib nito. Nang hugutin niya ang kawayan, ay agad yung bumagsak sa lupa at nangisay. Ilang mga aswang ang nagmistulang umatras. Naramdaman ni Jacinto ang takot ng mga yon sa kanya. Mabilis siyang tumakbo sa isang aswang at buong puwersang isinaksak niya ang dulo ng kawayan sa leeg nito. Dugo ang bumagsak ang aswang sa lupa. Naging sunod-sunod na ang mga aswang na napapabagsak ni Jacinto matapos yon. Bawat galaw niya ay mabilis at kalkulado. Ang kanyang katawan ay tila may sariling isip na gumagalaw ng may likas na liksi at lakas. Hanggang sa isang malakas na sigaw ang narinig ni Jacinto mula kay Lukban. Umatras na muna tayo! Atras! Agad na sumunod ang mga aswang. Mabilis na umatras ang mga yon. Ngunit si Lukban ay hindi pa rin umaalis sa kinatatayuan nito. Matalim ang mga matang nakatitig ito kay Jacinto. Nilabanan ni Jacinto ang tingin ni Lukban hanggang sa sumama na ito sa pag-alis kasama ng mga alagad nito. Habang nakatayo si Jacinto, pinagmasdan niya ang mga dugoang katawan ng mga aswang sa paligid. Maya-maya pa ay narinig niya ang isang pamilyar na boses. Jacinto! Jacinto, apo ko! Napalingon si Jacinto. Nakita niya ang kanyang lola na nakatayo sa hindi kalayuan. Nanginginig ito at may luha sa mga mata. Kasama nito si Ka Pablo na nakatulala at waring hindi makapaniwala sa nasaksiyan. Sa paligid, unti-unting lumalabas mula sa mga taguan ang mga tao. May pagkamangha sa mga mata ng mga yon habang nakatingin sa batang si Jacinto. Jacinto! Abay, ikaw nga! Paano mo nagawa lahat ng yon? Lalong bumigat ang pakiramdam ni Jacinto, lalo na nang marahang lumapit sa kanya si Lola Rosalinda na tila gusto siyang yakapin. Apo, Jacinto, halika. Umuwi ka na. Nag-init ang gilid ng mga mata ni Jacinto. Gusto niyang lumapit sa kanyang lola at gusto niya tong yakapin ng maigpit. Ngunit naalala niya si Lukban. Kailangan niyang makabalik sa kuta bago pa dumating doon si Lukban. Bago pa siya mahawakan ng kanyang lola, bigla siyang umatras at mabilis na tumakbo palayo. Jacinto, apo! Bumalik ka rito! Apo! Narinig ni Jacinto ang pagtawag ng kanyang lola, ngunit hindi siya maaaring huminto. Hindi pa sila maaaring magsama ng kanyang lola hanggang nabubuhay pa si Lukban.
Sa isang iglap, nawala si Jacinto sa kadiliman ng gabi. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kuta ng mga aswang. Pagdating ni Jacinto sa kuta ay tahimik ang buong paligid. Wala pa sina Lukban at ang iba pang mga aswang. Nagmamadali siyang nagtungo sa palikuran, dala ang matinding kaba sa dibdib. Agad siyang naghilamos ng tubig sa kanyang muka upang mawala ang bakas ng dugo na kumapit sa kanyang muka at ibang parte ng katawan. Habang abala sa paglilinis, bigla niyang naramdaman ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang batok. Kasabay nun ay may presensya siyang naramdaman sa likuran niya. Napahinto siya at mabilis siyang napalingon. Nakita ni Jacinto si Lukban na nakatayo sa kanyang likuran. Matalim ang mga mata nito at tahimik na nakatingin sa kanya. Lukban, ikaw pala yan. Nakabalik na pala kayo. Ang bilis nyo naman bumalik. Kumusta ang pagsalakay nyo sa San Felipe? Ayoko munang pag-usapan na nangyari. Ganun ba? Walang problema. Bukas na lang natin pag-usapan. Bakit may dugo ka sa katawan mo? Saan mo nakuha yan? Naramdaman ni Jacinto ang panunuyo ng kanyang lalamunan, pero hindi siya nagpahalata. Itinago niya ang kaba sa pamamagitan ng pagtawa ng mahina. Nagsasanay ako para sa susunod na pagsalakay natin sa kabilugan ng buwan. Sinubukan ko manghuli ng hayop sa paligid. Tinitigan siya ni Lukban na para bang sinusuri nito kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. Sa huli, hindi na ito nagsalita pa. Tumalikod ito at naglakad palayo. Tahimik na bumuntong hininga si Jacinto. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng malaking tinik sa dibdib dahil tiwala siya na hindi nahalata ni Lukban na nagsisinungaling siya rito. Kinaumagahan, maagang nagising si Jacinto. Lumabas siya ng kubo at hinayaang masayaran ng mainit na sikat ng araw ang kanyang balat. Nakaramdam siya ng panandali ang ginhawa at parang inalis nun ang nangyari nung nakaraang gabi. Nang igala niya ang paningin sa paligid, nakita niya si Lukban sa ilalim ng isang matandang puno habang tahimik na nakatanaw sa malayo. Naramdaman niya na may kung anong bumabagabag dito. Lumapit si Jacinto kay Lukban at tinabihan ito. Lukban, mukhang hindi naging maganda ang nangyari sa pagsalakay niyo kagabi sa San Felipe. Tama ba ako? Hindi talaga. Sa kauna-unahang pagkakataon, may naglakas ng loob na lumaban sa amin. Ha? Sino naman? Hindi ko alam. Hindi ko siya kilala. Pero ramdam ko na kilala ko siya. Hindi ko lang matukoy kung sino ang taong yon. Dahil sa sinabi ni Lukban, ay bahagyang bumilis ang pintig ng puso ni Jacinto. Sinikap niyang kumalma at ipagpatuloy ang kanilang usapan. Ano nang plano mo ngayon? Hindi pa rin tayo hihinto sa pagsalakay sa San Felipe. At sisiguraduhin kong malalaman ko kung sino ang taong yon. Kapag natukoy ko kung sino siya, ay ako mismo ang papatay sa kanya. Napalunok si Jacinto. Muling bumalik ang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit mabilis din yung nawala dahil alam niyang nasa kanya ang mutya ng Diyosa ng kagubatan. Alam niyang kaya niyang lumaban kahit si Lukban pa mismo ang makaharap niya. Kahit medyo gamay na ni Jacinto ang paggamit sa mutya, ay hindi pa rin siya huminto sa palihim niyang pagsasanay. Sa tuwing may pagkakataon, ay nagtutungo siya sa masukal na bahagi ng kagubatan kung saan sigurado siyang walang makakakita sa kanya. Hinayaan niyang dumaloy sa kanyang katawan ang enerhiyang nakapaloob sa mahiwagang mutya. Mabilis siyang kumilos sa pagitan ng mga puno at nagkunwari siyang may kalaban na aswang. Hinahasa niya ang kanyang kakayahang gamitin ang mga bagay sa kanyang paligid bilang sandata. Hawak ang isang matulis na kawayan. Buong puwersa niyang inihagis yon sa isang matandang puno at agad yung bumaon sa matigas na kahoy. Makalipas ang ilang sandali, ay biglang lumamig ang paligid. Kasabay ng paghampas ng hangin, ay isang liwanag ang lumitaw sa harapan ni Jacinto
At mula roon ay lumitaw si Divana. May matamis na ngiti sa mga labi nito habang nakatingin kay Jacinto. Napakagandang laban ang ginawa mo kagabi, Jacinto. Labis ako natutuwa na ginagamit mo sa kabutihan ng mutyang ibinigay ko sa iyo. Maraming salamat sa tiwala mo, Divana. Kung hindi dahil sa iyo, wala akong kakayahang ipagtanggol ang mga tao sa San Felipe mula kina Lukban. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang laban mo, Jacinto. Nararamdaman ko na malapit nang magsagawa ng malakihang pagsalakay si Lukban at ang kanyang mga alagad sa San Felipe. Kailangan maganda ka. Kailangan mo nang tapusin ang kasamaan niya sa lalong madaling panahon. Pinapangako ko, mahal na Diyos ang Divana. Gagawin ko ang lahat upang tapusin si Lukban. Kapag wala na siya, makakabalik na ako sa aking lola at mapapatunayan ko sa buong San Felipe na hindi ako isang halimaw gaya ng iniisip nila. Ngumiti si Divana at marahang itinapat ang palad sa noo ni Jacinto. Nagbigay ito ng basbas bago tuluyang naglaho sa hangin. Sa pagkawala ni Divana ay naiwan kay Jacinto ang isang tiyak na layunin, ang tapusin ang kasamaan ni Lukban at muling mabawi ang buhay na ninakaw sa kanya ng pagkakataon. Sa mga sumunod na araw, nakita ni Jacinto na nagkakaroon ng pagpupulong si Lukban at ang iba pang mga aswang. Kahit hindi siya isinasama ni Lukban sa pagpupulong, ay palihim siyang nakikinig sa mga plano ng mga ito. Ayon kay Lukban, ay hihinto muna ang mga ito sa pagsalakay sa San Felipe at sa pagsapit ng kabilugan ng buwan ay doon na muling sasalakay sina Lukban upang makakuha ang mga ito ng dagdag na lakas mula sa buwan. Kasabay ng pagpaplano ni Lukban ay nagplano rin ng kanya si Jacinto. Naisip niya na kung magpapalakas ang mga aswang ay kailangan niyang maging masanda at mas malakas. Kaya naman, hindi siya huminto sa pagsasanay upang mas makabisa niya ang lakas at kapangyarihan ng mutya. Alam niyang hindi magiging madali ang laban niya kina Lukban at may posibilidad na hindi rin magiging sapat ang kanyang lakas upang talunin si Lukban at ang mga aswang. Ngunit hindi siya susuko. Handa siyang gawin ng lahat at magsakripisyo para maprotektahan ang buong San Felipe. Isang umaga, nang makita ni Jacinto na umalis si Lukban kasama ang ilang alagad nito, ay tumakas si Jacinto sa kuta upang puntahan ang kanyang lola Rosalinda. Gamit ang kapangyarihan ng mutya, ay mabilis siyang nakarating sa kubo nila ng kanyang lola. Nakabukas ang pinto, kaya hindi na siya nagdalawang isip na pumasok. Nakita niya kagad si Lola Rosalinda na mag-isang kumakain ng agahan. Nagliwanag ang mukha nito nang makita siya. Tumayo ito at mahigpit siyang niyakap. Nang bahagya itong lumayo, ay walang tigil ang pag-agos ng luha sa magkabilaan nitong pisngi. Tinto, Apo. Salamat sa Diyos at umuwi ka na. Walang gabing hindi kita pinagdarasan sa Diyos na sana'y palagi kang ligtas. Lola, pasensya na po kung ngayon lang po ulit ako nakadalaw at salamat po sa inyong mga dasal. Apo, hindi mo na kailangan magtago. Alam mo bang pinag-uusapan ka ng mga tao dito sa San Felipe? Humahanga sila sa'yo kasi pinagtanggol mo kaming lahat laban sa mga aswang. At sabi nila, kahit may dugong aswang ka pala, ay hindi ka pala dapat nilang katakutan. Natutuwa po ako sa sinabi niyo, Lola. Pero hindi pa po ito ang tamang panahon para bumalik ako. Lola, kailangan niyo po akong tulungan. Kung magtatagumpay ako, saka lang po ako makakabalik dito sa San Felipe. Bakit na po? Ano ang gusto mong gawin? Kailangan niyo pong makiusap kay Ka Pablo at sa ating kapitan. Sabihin niyo po na maganda ang mga kayang lumaban sa nalalapit na kabilugan ng buwan at yung mga hindi kayang lumaban ay lumikas na sa ligtas na lugar. Ang mga aswang po ay muling aatake sa susunod na pagbilog ng buwan, Lola. Sandaling natahimik si Lola Rosalinda, ngunit makalipas lang ang ilang sandali, ay marahan itong tumango. Sige, gagawin ko sinabi mo, Apo.
Hindi ko man naiintindihan ang mga nangyayari ngayon, lalo na sa'yo. Pero may tiwala ako sa'yo, Apo. Wala akong ibang gusto kundi magtagumpay ka sa anumang binabalak mo. Salamat po, Lola. Salamat kasi hanggang ngayon ay hindi pa rin po kayo bumibitiw sa akin. Lola, kailangan ko na pong umalis. Apo, mag-iingat ka. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Nakangiting tumango si Jacinto at mabilis siyang lumabas ng bahay nila. Tumakbo siya pabalik sa kagubatan, dala ang pag-asa na magtatagumpay sila sa pakikipaglaban kina Lukban at sa mga alagad nitong aswang. Nang makarating na sa kagubatan si Jacinto, ay medyo binawasan niya ang bilis ng kanyang paglalakad. Matalim ang tingin niya sa paligid at tiniyak niya na walang sumusunod sa kanya. Malapit na siya sa kuta ng mga aswang nang biglang may humarang sa kanyang daraanan. Nagulat siya nang makita si Lukban na kasama ang dalawa pang alagad nito. Agad siyang huminto at umaktong normal. Jacinto, saan ka na naman galing? Hindi ka na naman nagpaalam. Naglakad-lakad lang. Kailangan ko rin kasi ng ehersisyo para lumakas ang katawan ko. Talaga? Wala ka bang ginagawang hindi ko alam? Wala, Lukban. Ano bang ibig mo sabihin? Matiim siyang tinitigan ni Lukban. Ilang saglit na katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Alam mo ba, Jacinto, simula nang may maglakas loob na lumaban sa akin, ay nagkaroon na ako ng duda sa mga nakapaligid sa akin. Kaya sa oras na malaman ko na isa sa mga alagad ko nagtataksil sa akin, ay hindi niyo magugustuhan ang gagawin ko. Naramdaman ni Jacinto ang panlalamig ng buo niyang katawan. Tumibok ng mabilis ang puso niya, pero hindi niya ipinahalata kay Lukban ang kabang nararamdaman niya. Alam mong hindi ko magagawang traidorin ka, Lukban. Hindi ko malilimutan kung paano mo ako tinulungan. Galit ako sa mga tao na San Felipe. Tulad mo. Gusto ko magiganti sa kanila. Mabuti kung ganon. Umuwi ka na. Ayokong pag-alagala ka rito sa gubat at baka may mga tao pang makakita sa'yo. Tumango si Jacinto at naglakad na siya palayo kina Lukban. Kahit ramdam niyang naniwala si Lukban sa mga sinabi niya, hindi pa rin nawala ang kaba niya. Lalo na't may hinala na si Lukban na maaaring isa sa mga alagad nito ang tumatraidor sa kanya. Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat si Jacinto sa bawat kilos niya. Ipinakita niya kay Lukban at sa iba pang aswang na wala siyang tinatagong lihim. Lumahok siya sa mga pagpupulong, nakisama sa kanilang mga gawain, at pinanindigan niya ang galit na nararamdaman niya para sa mga tao ng San Felipe. Naramdaman niya na nawala ang paghihinala sa kanya ni Lukban, ngunit alam niyang hindi pa rin siya maaaring maging kampante. Sa kabila ng kanyang pagpapanggap, palihim pa rin siyang nagsasanay sa paggamit ng mutya. Tuwing may pagkakataon, ay sinasanay niya ang kanyang katawan at isipan at tinutuklas niya pa ang tunay na lakas ng mutya. Pinag-aralan niya kung paano yun gamitin ng mas mahusay at mas epektibo. Alam ni Jacinto na malapit na ang muling pagsalakay ng mga aswang sa San Felipe at kapag dumating ang araw na yon, ay kailangan niyang maging handa para ipagtanggol ang San Felipe at upang tuluyang wakasan ang kasamaan ni Lukban at ng mga alagad nito. Mabilis na lumipas ang mga araw at dahil sa pagsasanay ni Jacinto ay hindi niya na namalayan na mamayang gabi na pala ang kabilugan ng buwan. Nasa loob ng kubo niya si Jacinto ng umagang yon. Tahimik siyang nakaupo habang nag-iisip. Maya-maya pa ay biglang pumasok si Lukban na may seryosong ekspresyon sa muka. Tito, kabilugan na ng buwan mamayang gabi. Inaasahan kong kasama ka namin sa pagsalakay sa San Felipe. Gaya na napag-usapan natin noon. Wala kang dapat ipag-alala. Sasama ako, Lukban. At papatay na rin ako ng mga tao gaya ng gusto mo. Mabuti naman. Ganyang sagot ang inaasahan kong maririnig mula sa'yo. Pero Lukban,
paano kung magpakita ulit yung sinasabi mo naglakas loob na labanan kayo? Anong gagawin natin? Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa labi ni Lukban. Ako mismo ang haharap sa taong yun at papatayin ko siya. Sisiguraduhin ko na yun na magiging huling beses na guguluhin niya tayo. Kaya maganda ka, Jacinto. Mamayang gabi, ipakita mo sa akin na karapat dapat kang manatili sa ating grupo. Tumangulang si Jacinto bilang sagot. Matapos yun ay tumalikod na si Lukban at lumabas ng kubo. Nang wala na ito, ay nagpakawala ng malalim na paghinga si Jacinto. Alam niyang mamayang gabi na, magwawakas ang lahat at kailangan niyang siguraduhin ang kanyang tagumpay. Buong maghapon, nananatili si Jacinto sa loob ng kubo habang hinihintay ang paglipas ng oras. Ramdam niya ang bigat ng nalalapit na digmaan mamayang gabi. Sa kabila ng matagal niyang paghahanda, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang orasan na unti-unting bumibilis habang papalapit ang oras ng pagsalakay. Ipinikit ni Jacinto ang kanyang mga mata at maraang hinawakan ng mutya na nasa kanyang bulsa. Taimtim siyang nanalangin at umasang hindi siya bibiguin ng kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ng mutya. Alam niyang hindi magiging madali ang laban, lalo na't wala siyang kasiguraduhan kung makakaya niyang talunin si Lukban. Ngunit sa kabila ng kanyang pangamba, pinilit niyang patatagin ang kanyang loob. Kailangan niyang magtagumpay para sa buong San Felipe, para sa kanyang lola, at higit sa lahat, para sa sarili niyang kalayaan. Sumapit na ang oras ng pagsalakay ng mga aswang sa San Felipe. Mula sa loob ng kubo ay nakita ni Jacinto na nagtipon na ang mga aswang. Ang mga mata ng mga yon ay kumikislap sa dilim. Nakatayo sa harapan ng mga aswang si Lukban. Tahimik na lumabas ng kubo si Jacinto at lumapit siya kay Lukban. Napatingin si Lukban kay Jacinto habang bakas sa mukha nito ang pagtataka. Jacinto, bakit wala ka pa sa anyong aswang? Hindi sumagot si Jacinto. Pumikit siya at inutusan niya ang mutya na baguhin ang kanyang anyo. Sa isang iglap, dumaloy sa kanyang katawan ang isang hindi maipaliwanag na init. Nang dumilat siya, nakita niya na isa na siyang ganap na aswang. Napagtanto niya na totoo nga ang kapangyarihan ng mutya na kayang kontrolin ang kanyang pagiging aswang. Tumango si Lukban at tila nasiyahan sa ipinakita ni Jacinto. Tandaan nyo, wala dapat maiiwang buhay sa San Felipe. Papatayin natin ang lahat ng tao roon. Malakas na isinuntok ni Lukban ang kamao nito sa hangin at isang malakas na sigaw ang kumawala sa lalamunan nito. Doon na nagsimulang gumalaw ang mga aswang. Sabay-sabay at mabilis na tumakbo si Jacinto papunta sa San Felipe. Hindi nagtagal ay nakarating na si Jacinto sa San Felipe. Ngunit natigilan ang mga aswang nang mula sa dilim ay lumabas ang mga kalalakihan ng San Felipe at tumarang sa kanilang daraanan. Ang iba ay may dalang sandata, gaya ng sibat, itak at sulo. Baka sa mukha ng mga ito ang tapang at ang determinasyon na ipaglaban ang kanilang bayan. Lihim na natuwa si Jacinto. Alam niyang ginawa ni Lola Rosalinda ang sinabi niya rito. Sigurado na akong may traidor sa grupo natin. Nakapagtataka na alam na mga taga rito na sasalakay tayo. Nag-aapoy sa galit ang boses ni Lukban habang tumingin ito sa mga alagad nito. Patayin silang lahat! Walang maiiwang buhay! Sa isang iglap, sumugod ang mga aswang sa mga taong nasa kanilang unahan. Sumalubong naman ang mga kalalakihan ng San Felipe. Hindi umatras ang mga yon at hindi nagpakita ng takot. Nagtagisan ang mga sandata ng mga tao laban sa matatalas na kuko ng mga halimaw. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, hindi gumalaw si Jacinto. Hindi siya sumugod kasama ng mga aswang. Sa halip,
Dahan-dahan siyang naglakad pabalik kay Lukban. Tumigil siya sa harapan nito habang ang kanyang mga mata ay matalim na nakatuon sa pinuno ng mga aswang. Napansin yun ni Lukban at agad nitong tinignan ng masama si Jacinto. Anong ginagawa mo, Jacinto? Tumulong ka sa pakikipaglaban! Ngunit hindi sumagot si Jacinto. Nanatili siyang nakatayo at hindi niya inalis ang tingin kay Lukban. Maya-maya pa ay isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa labi ni Jacinto. Gusto mo bang malaman kung sino ang traidor sa grupo mo, Lukban? Naningkit ang mga mata ni Lukban sa kanyang narinig. Dahan-dahan itong lumapit kay Jacinto. Anong ibig mong sabihin? Ako ang traidor, Lukban! Ako ang traidor sa grupo mo! Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa labi ni Jacinto. Mula sa kanyang mga palad, naramdaman niya ang init ng mutya sa loob ng kanyang katawan. Alam niyang yun na ang sandaling matagal niya nang hinihintay. Ipinikit ni Jacinto ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, nawala ang kanyang malaaswang na anyo at bumalik siya sa pagiging tao. Namilog ang mga mata ni Lukban sa pagkabigla. Ikaw? Ikaw ang humadlang sa amin noon? Ikaw ang tumalo sa mga tauhan ko? Umalingaw-ngaw ang isang mabangis na alulong mula kay Lukban na senyales ng matindi nitong galit. Sa isang kisap mata, mabilis itong sumugod. Napaatras si Jacinto pero nagawa niyang salagin ang unang atake ni Lukban. Agad na sumunod ang isang mabigat na sipa mula kay Lukban, dahilan para mapaatras si Jacinto ng ilang metro. Duwag ka! Traidor ka! Oo, traidor ako! Pero hindi ako duwag. Naging matalino lang ako sa pagpapabagsak sa'yo! Muling umatake si Lukban ng mas mabilis at marahas. Hindi naman nagpatinag si Jacinto. Inilagan niya ang mga pagkalmot ni Lukban at gumanti siya ng isang napakalakas na suntok na tumama sa tagiliran ni Lukban. Ngunit tila hindi man lang ito nasaktan. Mabilis nitong sinunggaban si Jacinto sa balikat at itinapon niya sa lupa. Napangiwi si Jacinto ng dahil sa sakit, pero hindi yun naging dahilan para sumuko siya sa kanilang laban. Mabilis siyang bumangon at sinipa si Lukban sa dibdib, at sa pagkakataong yun ay ito naman ang napaatras. Mula sa hindi kalayuan, biglang narinig ni Jacinto ang tinig ng kanyang lola. Jacinto, apa! Saluhin mo tong itak! Napalingon si Jacinto kay Lola Rosalinda at sa isang iglap ay may lumipad na isang matalim na bagay patungo sa kanya. Agad niya yung sinalo. Maigpit niyang hinawakan ng itak at muling hinarap si Lukban. Nag-aapoy sa galit si Lukban nang makita si Lola Rosalinda. Bigla itong tumakbo papunta kay Lola Rosalinda. Sa tulong naman ng mutya, ay mabilis na naiharang ni Jacinto ang sarili sa kanyang lola bago pa ito malapitan ni Lukban. Napahinto si Lukban at nagtama ang kanilang mga mata na parehas na nag-aapoy dahil sa labis na pagkapuot. Hindi ko papayagang saktan ng kahit na sinong aswang ang lola ko! Nagngit-ngit si Lukban sa galit at muling sumugod. Dito na nagsimula ang tunay na sagupuan ng dalawa. Matinding pag-iwas, pagsalakay at pagdepensa ang ginawa ni Jacinto gamit ang itak. Mabilis si Lukban, ngunit mas mabilis si Jacinto dahil sa kapangyarihan ng mutya. Nagsalubong ang matatalas na kuko ni Lukban at ang matibay na itak ni Jacinto. Ilang beses sinubukan ni Lukban na pabagsakin si Jacinto, ngunit maliksi talaga si Jacinto at matagumpay niyang naiiwasan lahat ng pag-atake ni Lukban. Isang malakas na taga ng itak ang ginawa ni Jacinto na dumiretso sa balikat ni Lukban. Napasigaw ito ng dahil sa sakit at umatras ng bahagya. Ngunit hindi pa rin ito bumagsak. Sa halip ay mas lalo itong nagalit. Isa kang traidor, Jacinto! Isa kang taksil sa sarili mong lahi! Oo, kalahi niyo ako! Pero kailanman
ay hindi ako magiging halimaw na pumapatay ng mga tao katulad nyo! Sa isang mabilis na galaw, ginamit ni Jacinto ang natitirang lakas ng mutya at lumundag sa ere. Hinawakan niya ng dalawa niyang kamay ang itak habang mabilis siyang bumubulusok papunta kay Lukban. Sa bilis niya ay hindi na nagawang makaiwas ni Lukban nang bumaon sa leeg nito ang talim ng itak. Isang malakas na sigaw ang lumabas mula sa bibig ng pinuno ng mga aswang na si Lukban bago tuluyang naputol ang ulo nito. Sabay na bumagsak sa lupa ang katawan at ang pugot nitong ulo. Napansin ni Jacinto na nagdulot ng matinding takot sa mga natirang aswang ang pagkamatay ng pinuno nila. Doon na isa-isang umatras ang mga aswang, ngunit hindi yun hinayaan ni Jacinto. Sa taglay niyang bilis at tapang, mabilis niyang hinabol ang mga tumatakas na aswang at gamit ang kanyang dugo ang itak, ay isa-isa niyang pinaslang ang mga yon. Dahil sa nakita ng mga kalalakihan ang tapang ni Jacinto, ay lalong lumakas ang loob ng mga ito. Naging madugo ang digmaan ng mga tao laban sa mga aswang. At hindi nagtagal ay isa-isang bumagsak ang mga aswang hanggang sa tuluyan ng maubos ang mga ito. Matapos ang matinding labanan, isang malakas na sigaw ng tagumpay ang sumabog mula sa mga tao ng San Felipe. Napuno ng kagalakan at pasasalamat ang buong bayan at lahat ay lumapit kay Jacinto upang magpahayag ng kanilang paghanga at pasasalamat. Lumapit si Lola Rosalinda kay Jacinto habang ang mga mata nito ay luhaan. Hindi ito nagsalita at yumakap na lang ito ng maigpit sa kanya upang ipadama ang labis itong kasiyahan sa tagumpay na kanilang nakuha ng gabing yun. Makalipas ang ilang araw, ay unti-unting bumalik ang katahimikan sa buong San Felipe. Wala nang takot sa mga mata ng mga tao tuwing nakikita ng mga ito si Jacinto sa kalsada. Malaya na siyang nakikipagsalamuha sa ibang mga bata at sa ibang mga tao dahil alam na ng lahat na kahit na may dugong aswang siya ay mabuti ang kanyang puso at hindi siya dapat katakutan. Isang umaga, dinala ni Lola Rosalinda si Jacinto sa ilog na nasa dulo ng San Felipe upang magpiknik. Ang malinaw na tubig ay kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw at ang mayayabong na puno ay nagbibigay ng lilim sa kanilang inuupuan. Napakasaya ko, Apo. Malaya ka na mula sa takot at galit ng mga tao. Hindi mo na kailangan magtago tuwing kabilugan ng buwan. Masaya rin po ako, Lola. Sa unang pagkakataon po, hindi ko na po kailangan mag-alala na baka ituring akong isang halimaw. Napakasarap po sa pakiramdam. Natanggapin ako ng buong puso ng lahat ng tao na nasa paligid ko. Ngunit hanggang ngayon, Apo, ay hindi ko pa rin lubos maunawaan kung paano ka naging napakalakas at napakabilis nung lumaban ka kay Lukban. Baka pwede mong sabihin sa akin ngayon kung paano yun nangyari, Apo. Sa pagkakataon na yon, inilabas ni Jacinto ang mutya mula sa kanyang bulsa. Napatingin si Lola Rosalinda sa mutya na may halong pagtataka. Ito po, Lola. Ito po ang nagbigay sa akin ng lakas. Natagpuan ko po ito noon sa kagubatan. Pagmamay-ari po ito ng Diyosa ng kagubatan na si Divana. Ang sabi po niya, iniwanan niya po ito sa gubat upang matagpuan ng taong karapat-dapat na magmamay-ari nito. Ito rin po ang dahilan kung bakit po nakokontrol ko na ang pagiging aswang ko, Lola. Isang kakaibang biyaya ang napunta sa iyo, Apo. Ngunit tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi lamang nagmumula sa kapangyarihan, kundi sa tapang at kabutihang loob na meron ka. Ngumiti si Jacinto at mahigpit na hinawakan ang mutya. Alam niyang hindi lang ang mutya ang dahilan ng kanilang tagumpay, kundi pati na rin ang pagmamahal ng kanyang lola para sa kanya. Habang patuloy ang pag-uusap ni Jacinto at Lola Rosalinda, ay natanaw ni Jacinto si Divana sa kabilang panig ng ilog.
Nakangiti yun sa kanya at kumakaway. Maya-maya pa ay tumalikod si Devana at nagsimulang maglakad papasok sa kagubatan. Naramdaman ni Jacinto na nais ni Devana na sundan niya ito. Sandali lang po, Lola. May pupuntahan lang po ako. Saan ka ba pupunta, Apo? Basta po, mamaya ko na lang po sasabihin pagbalik ko. Mabilis lang po ako, promise. Agad na tumayo si Jacinto at hindi na hinintay ang sagot ng kanyang lola. Tumawid siya sa ilog at sinundan si Devana. Makalipas ang ilang sandali, ay huminto si Devana at humarap kay Jacinto. Mabuti na lang po, mahal na Diyosa, at nagpakita po kayo sa akin. Salamat po sa lahat ng ginawa niyo para sa akin at sa pagtitiwala niyo po sa akin ng mutya. Hindi mo kailangan magpasalamat, Jacinto. Nais ko lang na magtagumpay ka sa iyong misyon. At dahil tapos na ang misyon ko sa San Felipe, ibabalik ko na po sa inyo ang mutya. Hindi mo na kailangan ibalik sa akin ang mutya, Jacinto. Ibinigay ko sa iyo ito upang maging bahagi ng iyong buhay. Habang buhay na itong magiging sa iyo, Jacinto, mawawalan lamang ito ng kapangyarihan kung gagamitin mo sa kasamaan at kasakiman. Kung ganon, bakit po kayo nagpakita sa akin ngayon? Ang akala ko po kasi kukunin niyo na po sa akin ang mutya. Nais ko lang na magpaalam, Jacinto. Nakita ko na kaya mo nang gamitin ang mutya nang walang gabay ko. Kaya mula ngayon, ikaw na magpapasya kung paano mo gagamitin ang kapangyarihan nito. Maraming salamat po sa inyo, mahal na Diyosang Devana. Nangangako po ako na sa kabutihan ko lamang po gagamitin ang mutya. Hindi ko po kayo makakalimutan. Maraming salamat din sa iyo, Jacinto. Sana'y maging handa ka palagi sa mga darating pang pagsubok sa iyong buhay at sa buong San Felipe. Paalam na, Jacinto. Paalam. Matapos yun, ay unti-unti nang naglaho si Devana. Napangiti si Jacinto dahil ang buong akala niya ay mawawala na sa kanya ang mutya. Masaya siyang bumalik sa kinaroroonan ni Lola Rosalinda na bitbit ang lakas ng mutya at ang aral na itinuro nito sa kanya. Makalipas ang ilang araw, ay itinuloy ni Ka Pablo ang ritual upang alisin ang dugong aswang na nananalaytay sa ugat ni Jacinto. Naging matagumpay ang ritual, kaya naman ganun na lamang ang pasasalamat ni Jacinto at Lola Rosalinda sa matandang albularyo. Sa paglipas ng maraming taon, ay nagbinata na si Jacinto. Sa panahong yun, ay nanatili pa ring tahimik at payapa ang buong San Felipe. Nakatapos na rin ng kolehiyo si Jacinto at nakakatulong na siya ng mas malaki sa kanyang lola. Ngunit sa kabila ng kapayapaan ng buong San Felipe, ay palagi pa ring handa si Jacinto kung sakaling may magtatangka na namang sirain ang katahimikan ng kanilang lugar. Alam niya na palagi siyang magtatagumpay sa anumang uri ng kasamaan dahil sa kapangyarihan ng mutya at sa pagmamahal ng mga tao nakapaligid sa kanya.